Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pagdating ko sa aming mansyon, ipinarada ko ang kotse at lumingon sa tabi ko. Naroon si Crystal, mahimbing na natutulog. Napakaganda niya. Umiling ako at nagpasyang gisingin siya. Crystal, tawag ko, ngunit hindi siya tumugon. Crystal, gising na. Nasa bahay na tayo, muli kong tawag, ngunit hindi pa rin siya nagising. Crystal, ulit ko at bahagya kong nyugyog ang kanyang braso upang magising. Ngunit sa halip na magmulat ng mata, tila nainis siya at nagsalita ng paungol. Hayaan mo akong matulog, anya, hindi pa rin dumidilat. Napabuntong hininga ako, bumaba ng sasakyan at nagtungo sa kanyang panig. Pagkatapos kong huminga ng malalim, inalis ko ang kanyang seatbelt at marahang binuhat siya sa aking mga bisig. Habang karga siya, dahan-dahan akong naglakad papasok sa mansyon. Nang makarating ako sa tapat ng kanyang silid, binuksan ko ang pinto at maingat ko siyang inilapag sa kama. Inalis ko rin ang kanyang mga tsinelas. Nang magawa ko iyon, tila mas naging maayos ang kanyang pagtulog. Napatingin ako sa kanyang sugatang daliri sa paa at napailing ng may inis. Napakabulagsak talaga ng babaeng ito. Nagsimula akong maghanap ng first aid kit, ngunit hindi ko ito makita, kaya't nagtungo ako sa aking silid upang kunin ang aking. Pagkabalik ko sa kanyang silid, umupo ako sa tabi ng kanyang kama at sinimulang linisin ang kanyang sugat. Pagkatapos kong linisin ito, nilagyan ko ng pamahid. Nang matapos ako, tumingin ako sa kanya. Mahimbing siyang natutulog, payapa ang mukha. Napangiti ako. Marahan kong hinaplos ang kanyang buhok. Napakalambot ng mga ito. Napangiti akong muli at patuloy na hinaplos ang mga iyon. Napakaganda mo, Crystal, sa loob at labas, mahina kong sambit bago ko inalis ang aking kamay sa kanyang buhok. Wala pang sinumang mas maganda kaysa sa iyo, muli kong bulong bago lumabas ng kanyang silid. Ngunit bago iyon, tinakpan ko muna siya ng kumot at inayos ang temperatura ng aircon. Pagpasok ko sa aking silid, agad akong nagpalit ng damit at humiga sa kama. Napangiti ako habang inaalala ang mga pangyayari ngayong araw. Lahat ay naging maayos, maliban lamang sa mga paparazzi na nakakita sa amin ni Crystal. Bagamat hindi nila malinaw na nakita ang mukha ni Crystal, alam kong bukas ay magsusulputan ang kung ano-anong balita tungkol sa amin. Napabuntong hininga ako at tumagilid. Sa mga ganoong iniisip, ako'y nakatulog. Pananaw ni Crystal. Napasimangot ako sa nakakairitang tunog ng alarm clock na hindi man lang tumitigil. Napabuntong hininga ako, bumangon mula sa mahimbing na tulog at pinatay ang alarm. Araw ng linggo ngayon. Walang klase, walang opisina. Salamat naman. Napangiti ako sa isiping iyon, ngunit agad ding sumimangot. Kagabi, nasa kotse ako kasama si Dante. Paano ako nakarating dito sa silid ko? Wala akong maalala tungkol sa pag-akyat o pagtulog dito. Pinilit kong alalahanin ang nangyari kagabi, ngunit wala akong naalala. Naiinis ako sa sarili ko. Tumayo ako at nagtungo sa banyo upang asikasuhin ang sarili. Pagkatapos kong maghanda, napagpasyahan kong bumaba. Ngunit bago ako makalabas ng silid, nakatanggap ako ng mensahe sa WhatsApp. Dahil likas akong mausisa, agad ko itong binuksan. Mensahe iyon mula sa group chat ng mga empleyado ng Razon Industries, kung saan kabilang din ako. Pagbukas ko ng mensahe, tumambad sa akin ang litrato ni Dante. May buhat na isang babae sa kanyang mga bisig. Nang tiningnan ko ng mabuti, ako pala iyon. Ano bang nangyayari? Bigla kong naalala ang nangyari kagabi, ang mga paparazzi na nakakita sa amin habang umaalis. Kinabahan ako at agad naghanap sa Google tungkol sa insidenteng iyon. Sa gulat ko, napakaraming artikulo na ang nailathala, kalakip ang aming litrato. Hindi man malinaw ang aking mukha, nanlambot ako sa takot. Ngunit higit pa roon, ang mga headline ng mga artikulo ang lalong nagpayanig sa akin. Ang ilan ay maayos, ngunit ang iba ay labis na nakakainsulto. Halos mapangiwi ako habang binabasa ang mga iyon. Tila niloloko na ni Dante Razon ang kanyang asawa, may ibang babae sa kanyang bisig. Nahuli si Dante Razon na may kasamang misteryosong babae.
Handa na bang palitan ni Dante Razon ang asawa niya ng bagong babae? Marami pang artikulong nagbigay sa akin ng masasakit na bansag. Halos mapaiyak ako sa aking nabasa. Ayos lang, Crystal. Ayos lang. Hindi nila alam kung sino ka. Hayaan mo silang magsalita. Magiging maayos din ang lahat. Kalma lang. Kalma lang. Pinilit kong pakalmahin ang sarili at sa kabutihang palad, nagawa ko iyon. Ngunit habang tahimik akong nag-iisip, may kumatok sa pinto. Binuksan ko ito at bumungad ang isa sa mga butler. Ma'am, handa na po ang almusal. Ipinapatawag po kayo ng lahat, magalang niyang sabi. Tumango ako at siya'y umalis. Humarap ako sa salamin, pinunasan ang bahagyang luha sa aking mga mata at pinilit mumiti. Pagkatapos, bumaba ako, mahigpit na hawak ang barandilya upang hindi madulas muli. Nang makarating ako sa hapag, umiti ako sa lahat at bumati ng magandang umaga. Gumanti rin sila ng ngiti. Lumapit si Ginang Razon at nilagyan ng spaghetti ang aking plato. Umiti ako, ngunit agad ding napakunot noon nang makita ang dami. Ang dami po nito, reklamo ko ng bahagya. Ay hindi iyan marami. Magdadagdag pa ako kapag naubos mo iyan, nakangiti niyang tugon, ngunit bigla niyang sineryoso ang mukha. At sabi ni Maria, ayaw mong ubusin ang hapunan mo kagabi. Huwag mo nang ulitin iyon, ha, babala niya na may malumanay na tinig. Napailing na lang ako. Ngayon, kainin mo nang maayos iyan, dagdag pa niya bago umupo sa tabi ni Ginoong Razon. Mama, sabat ni Ashton, sa tingin ko, dapat umiinom si Crystal ng isang baso ng orange juice araw-araw tuwing almusal. Nakangiti siya ng mapang-asar. Napasinghap ako. Tama, masyado siyang paayat para sa edad niya, dagdag pa ni Sarah na nagpataas ng kilay ko. Tama sila, sabay sabing seryoso ni Ginang Razon dahilan upang mapaungol ako sa inis habang nakatitig sa kanila. Isang araw, gagantihan ko rin kayo. Wala akong nagawa kundi kainin ang almusal. Habang kumakain, tumawag sa akin si Ginoong Razon kaya napatingin ako sa kanya. Crystal, ang ginawa mo kahapon para sa kumpanya ay tunay na kapuri-puri. Lubos akong nagpapasalamat sa iyo, Anya. Umiti ako, bagamat medyo kinakabahan. May kakaiba sa tono ng kanyang boses. Ngunit hindi ako natuwa na umalis ka mag-isa. Alam mo naman na may banta pa rin mula sa mga Ayala, ngunit naglakas loob kang lumabas ng walang kasama. Hindi iyon maganda, mariin niyang sabi. Napalunok ako. Simon, hayaan mo na. Maayos naman siya, sabad ni Ginang Razon at tumango ako. Amelia, sandali lang, sagot ng lalaki sa seryosong tinig, bago muling tumingin sa akin. Si Martin ay inupahan upang protektahan ka. Kaya sa susunod, kung kailangan mong umalis sa alanganing oras, tawagin mo siya o magsama ng kahit sinong tauhan. Huwag ka nang lalabas ng mag-isa, nauunawaan mo ba? Tumango ako. Mabuti, Anya, sabay ngiti. At tuluyang bumalik sa normal ang usapan. Hindi ko man gustong aminin, ngunit may ginawa si Ginoong Razon na hindi kailanman ginawa ng aking sariling ama. Tinawag niya ang aking pagkakamali, ngunit sa paraang marangal at may pag-unawa. Noon ko lang naramdaman ang ganitong uri ng malasakit. Habang iniisip ko iyon, bigla kong naalala, ngayon pala ang anibersaryo ng pagkamatay ni Mama. Bigla akong nalungkot. Paanong nakalimutan ko iyon? Napailing ako sa sarili. Araw ng kamatayan ni Mama. Bagamat matagal na mula nang siya'y pumanaw, labis ko pa rin siyang hinahanap. Kaunti na lamang ang malinaw kong alaala sa kanya, mga malabong larawan sa aking isipan. Nang mamatay siya at muling mag-asawa si Papa, sa kanya ako pinalayas. Noon, iyak ako ng iyak, iniisip na kung buhay lang si Mama, masaya sana kami bilang isang pamilya. Ngunit habang lumaki ako, napagtanto kong mali ako. Nang sabihin sa akin ni Lola ang totoo, na niloko ni Papa si Mama kahit buntis pa lamang siya sa akin, parang gumuho ang mundo ko. Hindi lamang iyon, madalas pa raw siyang sinasaktan. Kung buhay pa si Mama, tiyak na patuloy siyang magdurusa. Hindi ako masaya na wala siya, ngunit hindi rin ako lubos na nalulungkot. Ang nararamdaman ko ay pagkadismaya, dahil alam kong kahit nabubuhay siya, hindi niya iiwan ang lalaking iyon. Labis niyang kinamumuhian ang diborsyo mula pa noong naghiwalay ang kanyang mga magulang, kaya't pinili niyang tiisin ang lahat alang-alang sa pamilya. Kung sana'y alam lang niya kung gaano kasama si Papa. Kung kaya ko lang baguhin ang nakaraan, gagawin ko iyon. Napabuntong hininga ako at itinuloy ang pagkain ng aking almusal, bagamat mabigat ang puso.
Kailangan kong dalawin ang kanyang puntod ngayong araw. Mahal kita, Mama. Miss na miss kita. Pagkatapos kong mag-almusal, bumalik ako sa aking silid at tinawagan si Martin upang samahan ako sa sementeryo dahil hindi na ako pinapayagang lumabas mag-isa. Hello Crystal, narinig kong bati niya mula sa kabilang linya. Hi Martin. Kamusta ka? Tanong ko. Ayos naman ako. Pero nabalitaan ko ang ginawa mo kahapon. Natutuwa ako na ayaw mong istorbohin ako, pero Crystal, tungkulin kong samahan ka saan ka man pumunta, kahit anong oras pa iyon. Kaya sa susunod, huwag mong alalahanin ang oras bago mo ako tawagan, naiintindihan, Anya. Napairap ako at bahagyang tumango. Kailangan kong pumunta sa isang lugar, sabi ko. Ngayon, tanong niya. Oo, tugon ko habang naglalakad patungo sa bintana. Pero linggo ngayon. Wala kang pasok sa kolehiyo o trabaho, sabi niya, dahilan upang ako'y mapabuntong hininga. Oo nga. Pero kailangan kong pumunta sa ibang lugar. Pwede ka bang sumama? Isang oras lang naman, pagkatapos ay malaya ka na, sabi ko. Sige, ayos lang. Pero saan ka pupunta? Tanong niya at halos mapairap ako. Ayaw ko talagang ibahagi ito sa iba. Ngayon kasi ang anibersaryo ng pagkamatay ng mama ko, kaya kailangan kong dalawin ang puntod niya. Mahina kong sabi, halos matisod sa sariling mga salita. Ilang segundo siyang natahimik bago sinabing darating siya sa loob ng 20 minuto. Pagkatapos noon, ibinaba ko ang telepono at nagpalit ng damit. Nang matapos, sinuklay ko ang aking buhok at tumingin sa salamin. Ayaw kong aminin pero mukha talaga akong matamlay. Naiinis ako sa sarili kong itsura, kaya ibinato ko ang suklay sa kama at lumabas ng silid matapos kunin ang aking bag at telepono. Habang papalabas ako, nasalubong ko si Sarah na may ngiti sa labi. Gumanti ako ng ngiti. May pupuntahan ka ba? Tanong niya habang nakataas ang kilay. Oo, sagot ko. Mag-isa, tanong niya muli na may bahid ng pagsusuri sa tinig. Hindi, si Martin ang sasama sa akin, tugon ko. Tumango siya, ngunit bago pa siya muling makapagsalita, tumunog ang kanyang telepono, kaya umalis na siya. Napabuntong hininga ako at nagtuloy palabas, kung saan naghihintay na si Martin. Pagdating namin sa sementeryo, tila nanlamig ako sa lugar. Hindi ko talaga gustong naroon, laging maihatid itong kaba at lungkot sa akin. Pwede bang dito ka na lang muna maghintay? Gusto kong pumunta ng mag-isa, sabi ko. Bagamat may alinlangan siya sa una, pumayag din siya kalaunan. Ninitian ko siya ng bahagya bago ako tumuloy sa loob. Nang marating ko ang puntod ni Mama, agad kong naramdaman ang pamumuo ng luha sa aking mga mata. Umupo ako sa tabi ng kanyang lapida at inilapag ang dala kong bulaklak sa harap ng kanyang pangalan. Hey Ma, mahina kong bati, kasabay ng ngiting maihalong luha. Kamusta ka na? Tanong ko habang marahang hinahaplos ang kanyang pangalan. Alam mo, ayos naman ako. Pero miss na miss kita, sabi ko na may maliit na ngiti sa labi. Pero alam kong nasa mapayapang lugar ka na ngayon, malayo sa lahat ng kaguluhan, dagdag ko habang naaalala ang mga pagkakataong umiiyak si Lola dahil sa kanya. Alam mo, Mama, si Lola, madalas ka pa rin niyang alalahanin noong nabubuhay pa siya. Hindi lang siya pati ako. Pareho naming miss na miss ka. At ngayon, napabuntong hininga ako, pareho ko na kayong nami-miss. Sigurado akong magkasama na kayo ngayon, masaya, at ako naman ay narito, mag-isa, bulong ko bago tuluyang bumigay ang luha. Yumakap ako sa kanyang puntod. Hindi mo ba ako pwedeng balikan, Mama? Halos umiiyak kong sabi. Alam kong parang bata ito, pero gusto lang talaga kitang makasama muli, napabuntong hininga ako pero ayos lang. Lagi kitang makikita sa mga bagay o taong magpapasaya sa akin. I love you, Mama. Miss na miss kita, sabi ko bago muli kong hinaplos ang kanyang pangalan. Matapos ang ilang sandali ng pakikipag-usap sa kanya, tumayo ako at lumakad palayo. Paglabas ko ng sementeryo, napansin kong naroon si Dante, nakatayo ilang metro mula sa akin, habang may tinitingnan sa kanyang telepono. Napakunot ang noo ko at tumingin sa paligid upang hanapin si Martin, ngunit wala siya roon. Lumapit ako kay Dante at bahagyang umubo upang mapansin niya ako. Tumingala siya mula sa telepono at tumitig sa akin ng walang imik. Nandito ka? Tanong ko habang nakataas ang kilay. Saka lamang siya umiwas ng tingin. Oo, papunta sana ako sa ibang lugar nang makita ko si Martin dito. Nagtanong ako at sinabi niyang narito ka, paliwanag niya habang tinitingnan ako ng diretsyo.
Ganun ba, pero nasaan siya ngayon, tanong ko. Pinauwi ko na siya. Ako na ang maghahatid sa'yo pa uwi, sabi niya. Napatitig ako sa kanya nang may pagtataka. Bakit mo naman ako ihahatid? May pupuntahan ka pa para sa trabaho mo, hindi ba, tanong ko. Oo, pero maaari namang maghintay iyon. Hindi naman ganoon kaapurahan. Ihahatid muna kita, saka ako pupunta sa trabaho, sagot niya na may mariing tono, kaya't hindi na ako nakapagsalita pa. Napairap ako at pumasok sa passenger seat. Ilang sandali pa, sumakay din siya at pinaandar ang sasakyan. So, ngayon pala ang death anniversary ng mama mo, tanong niya, at napahigpit ang hawak ko sa bag. Salamat talaga, Martin, bulong ko sa isip. Oo, sagot ko nang walang gana. Tumango siya at ilang sandali ring nanahimik. Miss mo pa rin siya, di ba? Tanong niya pagkaraan ng 1 minuto. Tumango ako. Hindi ko kayang sabihing nararamdaman ko ang sakit mo, Crystal, dahil hindi ko naman iyon naranasan at sa totoo lang, ayaw ko ring maranasan. Pero sigurado akong pinagmamasdan ka ng mama mo mula sa langit. Baka nga binabantayan at binabasbasan kanya sa bawat sandali, mahinahon niyang sabi. Napatingin ako sa kanya, labis na nagulat. Hindi ko akalaing ganito pala siya kamaawain. Totoo ba yan? Tanong ko. Totoo, sagot niya, sabay ngiti. Salamat, tugon ko, umiting may taos pusong pasasalamat. Ngunit biglang, kung anong pumasok sa isip ni Dante, napansin kong tumitig siya sa akin at nakalimutang tumingin sa kalsada. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat at bahagyang hinaplos ang braso niya. Tumingin ka sa daan, Dante, sabi kong may kaba. Parang natauhan siya at agad muling nagtuon sa pagmamaneho. Pasensya na, sabi niya, umiwas ng tingin. Ang kulit mo, mahina kong bulong, ngunit napangiti ako habang pinagmamasdan siyang seryosong nagmamaneho ngayon. Nang makarating kami sa harap ng mansyon, huminto siya at tumingin sa akin. Salamat, sabi ko na may maliit na ngiti habang tinatanggal ang seatbelt. Ngunit bago ako makababa, hinawakan niya ang aking pulsuhan. Napalingon ako sa kanya, nagtataka. Sa halip na magsalita, hinilan niya ako palapit sa kanya, dahilan upang mapatingin ako sa kanya ng may gulat. Anong ginagawa mo? Tanong ko, halos pautal. Wala, sagot niya, marahang itinabi ang ilang hibla ng buhok ko sa likod ng aking tainga. Hindi bagay sa'yo ang luha, sabi niya, diretso ang tingin sa aking mga mata. Nanlaki palalo ang mga mata ko at natawa siya ng mahina. Alam mo bang maganda ka? Tanong niya. Sa halip na sumagot, tinitigan ko lang siya at naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. May mga paru-parong tila lumilipad sa aking tiyan. Ehem? Tanong niya muli, nakangiti. Lasing ka ba? Tanong ko, dahilan upang magtaas siya ng kilay. Ibig kong sabihin, nakadroga ka ba? Agad kong dagdag, ayaw kong marinig ang oo. Halos gulat niyang sagot. May problema ba sa pandinig niya? Ibig kong sabihin. Narinig ko naman ang sinabi mo, pero sa tingin mo ba gumagamit ako ng droga? Tanong niya, nakangiwing tila natawa. Hindi naman. Nagulat lang ako kasi bigla kang nagsasabi ng mga kung ano-ano, paliwanag ko. Kaya sa tingin mo, kakaiba ang pagsabi ko na maganda ka? Tanong niya sabay taas ng kilay. Hindi naman sa ganon. Sabi kong umiwas ng tingin. Ano nga? Tanong niya. Wala. Kasi hindi mo pa naman sinasabi yan sa akin noon, kaya akala ko. Nalasing ako o high sa droga, siya na mismo ang nagpatuloy. Napayuko ako sa hiya. Pasensya na, sabi ko na may alanganing ngiti, ngunit hindi pa rin siya ngumiti. Pasensya na nga, ulit ko, medyo malakas na. Hindi naman ako bingi, sabi niya, nakatingin pa rin sa akin. Bakit hindi mo masabing pinatawad mo na ako? Tanong ko, medyo nairita. Kasi hindi pa. Ininsulto mo ako, Anya, kunwari seryoso. Talagang lalaki ito. Kasalanan mo rin naman. Bakit mo pa kasi sinabi na maganda ako? Sagot kong halos magtampo. Teka, binigyan lang kita ng papuri. Hindi naman kita ininsulto para magalit ka, sabi niya, kunot noo. Bakit kailangan mo pa akong purihin? Tanong ko, nakapamiwang. Alam kong wala akong punto, pero ayokong siya ang manalo sa argumento. Weird ka, sabi niya, hindi tanong kundi pahayag. Hindi ikaw ang weird, sagot ko, nakatingin ng matalim. Talaga? Paano ako naging weird? Tanong niya habang nakahalukip-kip. Kasi ikaw, nautal kong sagot, hindi alam ang isusunod. Ayos lang, mag-isip ka muna, sabi niya sabay ngisi.
Loko-loko. Tinitigan ko siya ng ilang segundo bago ako bumaba ng sasakyan. Alam kong hindi ko siya matatalo ngayon. Bakit, sumuko ka na, natatawa niyang sabi. Hindi ko siya pinansin at malakas na isinara ang pinto ng sasakyan. Ngunit sa halip na magalit, malakas lang siyang tumawa. Huling beses ko siyang tiningnan ng masama bago ako nagmadaling tumakbo papasok ng mansyon. Mag-ingat ka, sigaw niyang pahabol. Napahinto ako saglit at kusa akong napangiti. Pagdating ko sa entrada, napalingon ako muli at laking gulat ko nang makita siyang nakatayo pa rin sa labas ng sasakyan, nakatingin sa akin na may ngiting banayad. Ngumiti rin ako pabalik at hindi ko na malayang kumaway ako. Tumawa siya at kumaway din. Pagkatapos noon, pumasok siya sa kotse at umalis. Ano bang ginagawa mo sa akin, Dante? Pagpasok ko sa loob ng mansyon, nadatnan ko si Ginang Razon at Sara na nakatingin sa akin at nakangiti. Kamusta? Bati ko ng medyo alanganin. Hey, nakangiting sagot ni Sara. Kaya pala, nasa labas ka kasama si Dante. Tanong ni Ginang Razon habang papalapit sa akin. Hindi, ibig kong sabihin, lumabas ako kasama si Martin pero si Dante ang naghatid sa akin dito. Mabilis kong paliwanag. Oo, tugon ni Sara habang nanlilisik ang mga mata sa akin sa paraang nakakaloko. Napakunot ang noo ko. Bakit? Tanong ko, litong-lito sa kanyang kilos. Wala naman, sagot niya sabay ngiti. Magtatanong pa sana ako ulit nang biglang magsalita si Ginang Razon. Crystal, mamimili kami. Gusto mo bang sumama? Tanong niya. Gusto ko sanang sumama, ngunit kailangan kong mag-ipon para sa hinaharap. At kilala ko silang dalawa, siguradong sa mamahaling lugar sila pupunta. Pasensya na po, Ginang Razon. Kailangan kong mag-aral, mahinahon kong tugon, ngunit kapwa sila napasimangot. Naku, Crystal. Puro aral na lang ang alam mo. Matuto ka namang mag-enjoy sa buhay. Halika na, reklamo ni Sara. Pero, wala nang pero. Sasama ka, at yan ang final, mariin niyang sabi sabay hila sa aking kamay. Tumingin ako kay Ginang Razon para humingi ng saklolo, ngunit natawa lamang siya at pinagmasdan kami. Wala na akong nagawa kundi sumama, bagaman pinangako ko sa sarili kong hindi ako bibili ng mga bagay na hindi naman kailangan. At hindi nga ako nagkamali, dinala nila ako sa pinakamahal na mall sa Quezon City. Minsan pa lang akong nakarating dito noon, kasama ang dati kong amo, para buhatin ang mga pinamili niya. Habang tinitingnan ko ang paligid, talagang namangha ako sa ganda ng interior. Ngunit nang makita ko ang mga presyo, agad akong natahimik. Maging ang simpleng hikaw ay napakamahal. Gusto ko nang umalis, ngunit gusto ko ring maglibot dahil noon, hindi ko naranasan iyon. Halika, mamili muna tayo ng mga damit, yaya ni Sara. Tumango kami ni Ginang Razon at sabay-sabay kaming nagtungo sa seksyon ng mga damit. Napakaganda ng mga disenyo, malalambot ang tela, makulay at elegante. Habang si Sara at Ginang Razon ay abala sa pagpili, ako naman ay naglibot at humahaplos sa tela ng ilang damit. Crystal, tawag ni Sara. Paglingon ko, tinawag niya ako kasama si Ginang Razon. Agad niyang hinawakan ang kamay ko at hinila ako papunta sa isang tindahan. Pagharap namin sa shop, itinuro niya sa akin ang karatula. Amelia Dresses. Tumingin ako sa kanya nang may pagtataka. Napangiwi siya nang makita ang aking reaksyon at natawa si Ginang Razon. Aba, hindi mo ba nakikita? Amelia Dresses, sabi ni Sara habang itinuro si Ginang Razon. Nanatili akong naguguluhan. Si Mama ang pinakamataas na pinuno ng Amelia Dresses. Kumpanya niya ito, paliwanag ni Sara sabay tampal sa kanyang noo. Nanlaki ang mga mata ko. Diyos ko! Patawad po, hindi ko po alam. Sabi ko, halatang nahihiya. Natawa lamang sila. Walang problema. Halika, pili tayo ng magagandang damit para sa'yo, masayang sabi ni Ginang Razon. Sumunod ako sa kanila papasok. Pagpasok namin, agad na lumapit si Ginang Razon sa may-ari ng shop na tila magalang na tumayo nang makita siya, habang si Sara ay abala sa pagtingin ng mga bagong koleksyon. Ako naman ay tahimik na tumitingin sa mga damit, napakaganda at napakalambot ng tela. Lumapit sa akin si Ginang Razon. Parang hindi mo gusto ang mga damit, tanong niya nang may ngiti. Hindi po, napakaganda po talaga, sagot ko ng tao sa puso. Kung ganon, bakit hindi mo subukang isuot ang ilan? Pumili ka ng gusto mo, malumanay niyang sabi. Hindi na po kailangan, Ginang Razon, sagot ko, ayaw kong magmukhang bastos.
Halika na, Crystal. Sigurado akong babagay sa'yo ang mga iyan, anya sabay abot ng ilang piraso. Ginang Razon, hindi ko po. Sige na nga, ibig sabihin hindi mo gusto, sabat niya sabay kuha muli ng mga damit. Hindi naman po ganoon, mahina kong tugon. Ano nga ba talaga ang problema? Tanong niya, gaya ng tono ni Sarah. Napangiti ako. Sige na nga po, mamimili ako, sabi ko sa wakas. Ngumiti siya ng maluwang. Bago pa siya muling makapagsalita, tumunog ang kanyang cellphone. Hindi ko sinasadyang makita ang pangalan sa screen, Dante. Hello Dante, sagot niya sabay layo sa akin. Napabuntong hininga ako at nagsimulang maghanap ng damit na medyo abot kaya. Maya-maya, may nakita akong rosas na bestidang hanggang tuhod, may kaunting hiwa sa magkabilang tagiliran. Hinawakan ko ito at agad na napangiti, ang tela ay napakalambot, eksaktong gusto ko. At higit sa lahat, medyo mas mura ito kaysa sa iba. Sinundan ko ang direksyon ng isang staff, patungo sa silid palit. Mabilis kong hinubad ang suot ko at isinuot ang damit. Pagharap ko sa salamin, napahinga ako ng malalim. Ako ba talaga to? Para akong ibang tao, maganda, maayos at mas tiwala sa sarili. Napangiti ako nang hindi ko namamalayan. Tama si Sarah. Minsan, dapat ding maranasan ang mga bagong bagay. Oo, maaaring magastos, pero nagbibigay ito ng kakaibang karanasan. Kinuha ko ang aking telepono upang mag-selfie. Lumabas ako ng silid palit para kunin ito sa kabilang mesa, ngunit sa kasamaang palad, nadulas ako. Bago pa ako tuluyang bumagsak, may kamay na agad na humawak sa aking pulso. Pagtingin ko, nanlaki ang mga mata ko, si Dante. Pareho kaming nagulat. Pinagmasdan niya ako mula ulo hanggang paa, hindi kumukurap. Naramdaman kong namula ang aking pisngi sa paraan ng kanyang pagtingin. Ngunit tila wala siyang balak umiwas. Hinila niya ako palapit at marahang itinabi ang ilang hibla ng aking buhok sa aking tainga. Deja vu. Nagtagpo ang aming mga mata. Ilang segundo rin kaming natahimik. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng aking puso. Dante, mahina kong bulong. Ehem. Tanging tugon niya, hindi inaalis ang titig. Pakawalan mo ako, sabi ko habang tumitingin sa paligid, salamat at wala namang ibang tao. Ehem, muling tugon niya, hindi pa rin ako binibitawan. Dante, pakisuyo naman, halos pabulong kong sabi. Ngunit sa halip na bitawan ako, hinila niya pa ako ng mas malapit. Ang ganda mo, Crystal, mahina niyang sambit. Nanlaki ang mga mata ko. Muling nagliwanag ang aking mukha at tila may mga paru-parong naglaro sa aking tiyan. Salamat, sagot kong nahihiya. Umiti siya ng bahagya at hinaplos ng marahan ang aking braso. Ngunit bago pa siya makagawa ng iba, may marinig kaming ubo o marahil ay isang peke lamang. Sabay kaming napalingon. Si Sarah iyon, nakataas ang kilay at nakangising pilya. Perfect timing, mahinang bulong ni Dante, dahilan para mamula lalo ako. Perfect timing, bulong ni Dante ng dahan-dahan, dahilan upang manlaki ang aking mga mata sa gulat. Lumingon ako kay Sarah na noon ay nakangisi pa, ngunit agad ding naglaho ang kanyang ngiti nang mapagmasdan niya ako mula ulo hanggang paa. Oh, Diyos ko, Crystal. Ang ganda-ganda mo, ani Sarah habang papalapit sa akin. At ibang-iba ka rin, dagdag pa niya habang marahang pinapaikot ako. Napatawa ako sa ginawa niya. Ngayon ko naintindihan kung bakit si Dante ay natigilan siya nang makita ang matalim na tingin ni Dante. Ngumiti siya nang may kahulugan. Ano nang ginagawa ninyong dalawa kanina? Tanong niya. Napalunok ako at tumingin kay Dante na wari walang pakialam. Iniligtas niya ako, sabi ko bigla, dahilan upang tumaas ang kilay ni Sarah. Iniligtas ka? Mula kanino? Tanong niya habang nakataas ang kilay. Narinig kong napatawa si Dante sa tanong ni Sarah. Siyempre. Muntik na akong matumba kaya't nasalo niya ako. Mahina kong sabi, sabay iwas ng tingin sa kanilang dalawa. Ang kalat mo talaga, puna ni Sarah, dahilan upang lingunin ko siya ng masama. Sa gilid ng aking mata, nakita kong nakangisi si Dante. Hangal. Pero, Dante, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Sarah. Napabuntong hininga ako, sa wakas, hindi na ako ang sentro ng usapan. Tinawag ako ni Mama, sagot ni Dante. Tumango si Sarah, ngunit napansin kong may makahulugang ngiti sa kanyang labi. Maya-maya ay dumating si Ginang Razon at agad siyang natigilan nang makita ako. Oh, Diyos ko, Crystal. Tumingin ka sa sarili mo, tila ikaw ang pinakamagandang nilikha ng may kapal, ani niya.
Napahiya ako sa papuri. Maraming salamat po, Ginang Razon, tugon ko. Ikaw ay tunay na likas na maganda. Kahit walang pulbos o kolorite, napakaganda mo pa rin, dagdag pa niya. Lalong uminit ang pisngi ko. Dapat ay alagaan mo yan, sabi ni Sara na tila nagbanta, dahilan upang matawa ako at tumango. Pero mama, bakit mo nga pala tinawag si Dante rito? Tanong ni Sara na may mapanuksong ngiti. Ngumiti rin si Ginang Razon at lumingon sa amin ni Dante. Naguluhan ako. Bakit nga ba, mama? Tanong ni Dante na nakakunot ang noo. Wala naman. Gusto ko lang marinig ang iyong opinyon, pero ngayon ay nakuha ko na ang kasagutan, sagot ni Ginang Razon na may ngiti. Lalong naguluhan si Dante. Sige, mamili na tayo. Nandito naman si Dante para magbuhat ng ating mga pinamili, sabik na sabi ni Sara, bago mabilis na tumakbo palayo, wari alam na niya na magagalit si Dante. Napatawa ako sa kanila, ngunit agad akong tinapunan ni Dante ng masamang tingin. Agad ding nawala ang aking tawa at bumalik ako sa silid pagsubok. Pagkapasok ko roon, muling bumalik ang aking tawa, ngunit agad din akong namula nang maalala ko ang sandaling pinagsaluhan namin ni Dante. May kakaibang epekto siya sa akin, isang mabuting pakiramdam kung tutuusin. Ngunit isinantabi ko ang aking iniisip at nagsimulang magpalit ng damit. Paglabas ko ng silid, nagtungo ako sa bayaran. Bibilhin ko po ito. Pakibil na lang, sabi ko sa babaeng nasa counter. Napatingin siya sa akin na tila nagulat. Ano po iyon? Gusto ko pong bilhin ang damit, ulit ko. Miss, sabi ng cashier, sinabi ni Ginang Razon na kayo ay pamilya, at ang pamilya niya ay hindi kailangang magbayad dito, mahinahon niyang sagot. Tinawag niya akong pamilya? Ako. Napasinghap ako at marahang pinisil ang sarili. Hindi ako nananaginip. Ngunit nagpasya akong bayaran pa rin ito. Panandalian lang ako sa kanilang pamilya, ayokong samantalahin iyon. Hindi po, hindi ako makakatanggap ng libreng gamit, git ko. Pasensya na po, miss, ngunit hindi ko talaga pwedeng tanggapin ang bayad ninyo, matigas niyang tugon. Ngunit, naputol ako nang marinig ko ang tinig ni Ginang Razon. Ano nang nangyayari rito, tanong niya. Ginang Razon, nais po niyang bayaran ang kanyang damit, sagot ng babae. Napailing si Ginang Razon at lumapit sa akin. Crystal, ikaw ay bahagi ng aming pamilya. Bilang pamilya, hindi mo kailangang magbayad para sa bagay na sayo rin naman, wika niya. Ngunit ayokong abusuhin ang inyong kabaitan, sagot ko. Hindi mo ako inaabuso, Crystal, wika niya sabay utos na ipabalot ang damit. Ginang Razon, pakiusap. Hindi na, Crystal. Huwag mo nang ipilit, wika niyang may otoridad. Ngunit, Ginang Razon, hindi po ngayon. Madalas ay sinusunod ko ang inyong nais, ngunit hindi ngayon. Babayaran ko ito o hindi ko na lang kukunin, mariin kong tugon. Tila nagulat siya, ngunit sa kanyang mga matay may bahid ng lungkot. Maayos lang iyon, iha, wika niya, bagamat halatang nalungkot. Patawad po, Ginang Razon. Hindi ko po intensyong saktan kayo, ngunit ayokong samantalahin ang inyong pinaghirapan. Alam nating pansamantala lang ako sa inyong pamilya, wika ko. Tinitigan niya ako ng mariin bago ako niyakap. Masaya akong nandito ka, Crystal. Isa ka sa pinakamagandang bagay na dumating sa amin, sabi niya bago marahang hinaplos ang aking pisngi at lumayo. Umiti ako habang pinagmamasdan siyang naglalakad palayo. Nang makabayad ako, napalingon ako at nakita si Dante na nakatayo ilang metro ang layo, nakatitig sa akin. Ngunit ngayon, malamig at matigas ang kanyang mga mata. Nanlamig ako sa kanyang titig at agad na umiwas. Habang patuloy kaming namimili, tahimik lang si Dante. Hindi man lang siya tumingin o nagsalita sa akin. Dapat ay matuwa ako, ngunit sa di maipaliwanag na dahilan, nalungkot ako. Gusto kong magsalita siya, kahit sandali lang, ngunit wala. Habang naglalakad, tumunog ang aking telepono. Kaibigan ko sa kolehiyo ang tumatawag kaya't sinagot ko. Habang kami nag-uusap tungkol sa takdang aralin, bigla akong hinila ni Dante papalapit sa kanya. Nabigla ako, lalo na nang makita ko ang galit sa kanyang mga mata. Alam kong medyo pabaya ka, pero mag-ingat ka naman minsan. Muntik ka nang madula sa hagdan dahil sa cellphone mo, mariin niyang bulong, halos pasigaw. Pagkatapos ay iniwan niya ako at bumalik kina Ginang Razon at Sara. Tinitigan ko ang kanyang likod habang napupuno ng luha ang aking mga mata. Hindi pa siya kailanman naging ganito katindi sa akin. Crystal. Nandyan ka pa ba? Tanong ng kaibigan ko sa kabilang linya.
Pinahid ko ang luha ko bago muling sumagot. Maya-maya, pinutol ko na ang tawag at naglakad mag-isa. Ayokong makita ang mukha ng aroganting lalaking iyon. Habang nag-ikot, muli kong naalala ang kanyang mga salita. Alam kong pabaya ka. Ang sakit. Hindi dahil unang beses akong nasabihan ng masakit, kundi dahil siya ang nagsabi. Marahil ay ako rin ang may kasalanan. Dapat ay lumayo na ako sa kanya noon pa. Ngunit ayos lang, mula ngayon iiwas na ako. Hindi ko na siya kakausapin. Mapagmataas na lalaki, bulong ko habang naglalakad. Sa di inaasahan, nabangga ko ang isang lalaki. O, Diyos ko, patawad po, agad kong sabi. Ayos lang, miss, huwag kang mag-alala, sagot niya. Nang magtama ang aming mga mata, nakita kong isa siyang kaakit-akit na lalaki, marahil nasa 28 o 9. Nakaputing t-shirt, itim na leather jacket, maong na itim, at sapatos na itim din, may hikaw siya sa kaliwang tainga, bagay na nagbibigay sa kanya ng bad boy na dating. Muli, paumanhin po, sabi ko. Wala yon, miss. Ako nga yata ang bumangga sa'yo, sagot niya sabay ngiti. Oliver Brent, pakilala niya sabay abot ng kamay. Crystal Garcia, tugon ko habang nakikipagkamay. Magandang pangalan para sa isang magandang babae, sabi niya. Napangiti ako, bahagyang namula. Salamat, tugon ko. Umiiyak ka ba? Bigla niyang tanong. Nabigla ako. Namumula kasi ang iyong mga mata at may bakas ng luha sa pisngi mo, paliwanag niya. Hindi kasi, napatigil ako, hindi alam ang isasagot. Ayos lang, alam kong hindi mo ako kilala kaya't baka hindi ka komportabling magsabi, sabi niya na may maamong ngiti. Ang bait niya. Sa totoo lang, bumagsak ako sa exam at natatakot akong sabihin sa pamilya ko. Kaya ako umiiyak, nagsinungaling akong hindi ko rin alam kung bakit. Iyon lang. Sabihin mo lang sa kanila, ginawa ko ang lahat, pero siguro hindi ako paborito ng guro, biro niya. Tila yata pinakamalaswang palusot iyon. Kahit bata may mas magandang dahilan, sabi ko, nakasimangot ng bahagya. Ngumiti siya. Pero epektibo yan sa akin, tugon niya na seryoso. Natawa ako. Mukhang madalas mo na yatang gamitin yan. Palagi, tugon niya ng may pagmamalaki. Napailing ako, aliw na aliw sa kanya. Ngunit bago pa kami makapagpatuloy sa usapan, tinawagan ako ni Sarah. Niyaya niya akong pumunta sa food corner. Nagpaalam ako kay Oliver at nagsimulang maglakad, ngunit bigla akong hinila papunta sa isang sulok. Akma na sana akong sisigaw, ngunit tinakpan niya ang aking bibig, si Dante pala. Inalis niya ang kanyang kamay at tinitigan ako ng masama. Ano nang ginagawa mo sa lalaking iyon? Galit niyang tanong. Anong lalaki? Tanong ko na litong-lito. Yung lalaking pinagtatawanan mo, mahinang sigaw niya. Si Oliver. Nagkasalubong lang kami at humingi ako ng paumanhin, malamig kong sagot. Ilang minuto pa lang ang nakalilipas, ipinangako kong iiwas ako sa kanya, at heto ako, nagbibigay ng paliwanag. Paumanhin? Halos 5 minuto kayong nag-usap. Hindi yon simpleng paghingi ng sorry, kaya't sabihin mo ang totoo, galit niyang wika. Tinitiktikan mo ba ako? Tanong ko, at saglit siyang umiwas ng tingin bago muling tumitig ng mariin. Sagutin mo muna ako, matigas niyang sabi. Hindi ko sasagutin yan, sabi ko sabay talikod, ngunit mabilis niya akong hinila pabalik. Hindi ka aalis hanggat hindi ka sumasagot. Bakit ka nakikipagkamay at tumatawa sa kanya? Mariin niyang tanong. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Sa likod ng kanyang galit, nakita ko ang selos. Nabangga ko lang siya at nagkausap kami sandali, yon lang, paliwanag ko. Bakit hindi ka nalang umalis pagkatapos humingi ng paumanhin? Bakit kailangan pang makipag-usap, Anya? Dahil mabait siya at hindi niya ako tinawag na pabaya ng aksidenteng mabangga ko siya, halos pasigaw kong sabi, at hindi ko napigilang mapaluha. Biglang lumambot ang kanyang mga mata. Pinunasan niya ang aking luha at hinapit ako palapit. Patawad, mahina niyang sabi. Nagulat ako, totoo ang pagsisisi sa kanyang tinig. Galit lang ako kanina, pero hindi ko dapat sinabi iyon, dagdag pa niya. Tumango ako. Masakit yung sinabi mo, mahinahon kong sagot. Napangiti siya ng bahagya. Alam ko. At humihingi ako ng tawad. Hindi ko na ulitin, sabi niya. Ngumiti ako. At doon ko na nga muling nabali ang aking pangakong hindi ko siya kakausapin. Pero bakit ka nga ba galit? Tanong ko. Bigla siyang nanigas at umiwas ng tingin. Dante, tawag ko. Nanikip ang kanyang panga.
Wala iyon, malamig niyang sagot. Dante, muli kong tawag at sa pagkakataong iyon ay hinarap niya ako. Nanlaki ang aking mga mata, pulang-pula ang kanyang mga mata. Narinig ko ang usapan ninyo ni Mama, wika niya. Anong usapan, tanong ko. Tungkol sa pagtawag mo sa sarili mo na pansamantalang miyembro ng aming pamilya, mariin niyang sabi. Tumingin ako sa iba bago muling hinarap siya. Hindi ba totoo naman? Alam nating pareho na pansamantala lang ako sa bahay ninyo. Kapag natapos na ang lahat ng kaguluhan, aalis ako. Maghihiwalay tayo at marahil ay hindi na muling magkikita. Nandyan lang ako sa buhay ninyo ng ilang buwan. Ayokong masanay sa mga bagay na alam kong lilipas lang. Masakit mawala ng mga taong naging mahalaga. Kaya tinawag kong pansamantala ang sarili ko. Dahil ganoon naman talaga ang ugnayan natin, paliwanag ko. Tinitigan niya ako ng malumanay. Patawad, Crystal. Patawad talaga, sabi niya. Umiling ako. Hindi ako ang dapat humingi ng tawad, tugon ko, bagaman hindi ko alam kung bakit. Miss na miss mo lang ang pamilya mo, Crystal. Nasasaktan ka sa pag-iisa, mariin niyang wika. Darating ang araw na magkakaroon ka ng sarili mong pamilya, Crystal, dagdag niya ng buong paniniwala. Matapos naming ayusin ang aming mga hindi pagkakaunawaan, nagpasya kaming ni Crystal na pumunta sa food court bago pa kami muling tawagin ni Sarah. Habang papunta kami roon, biglang tumunog ang aking telepono. Sinabi ko kay Crystal na mauna na siya at ako na lamang ang sasagot sa tawag. Pagkatapos kong matapos makipag-usap, nagtungo ako sa food court at nakita ko sila. Masaya silang nagkukwentuhan, tila walang pakialam sa mundo. Napangiti ako habang pinagmamasdan sila. Ang mga paborito kong babae, naisip ko, ngunit agad din akong napakunot noo sa sariling iniisip. Oo, si Mama at si Sarah ang mga babaeng pinahahalagahan ko mula pa noon, ngunit kailan nagsimulang mapasama si Crystal sa listahang iyon, hindi ko rin alam. Kahit noong alam kong si Madison ang dapat kong pakasalan, hindi ko man lang naibigay sa kanya ang ganitong lugar sa puso ko. Ngunit kay Crystal, kakaiba. Sa totoo lang, si Crystal mismo ay kakaiba. Ang relasyon namin ay kakaiba. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos maunawaan kung paano kami nauwi sa ganitong sitwasyon. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay iniisip ko na ang tungkol sa diborsyo, hindi kahit kailan. Hindi mula sa akin. Bagaman hindi ko tiyak kung ano ang nais ni Crystal. Wala akong ideya kung ano ang nasa isipan niya. Si Crystal ay isang misteryo para sa akin. Lagi kong sinasabi na siya ay kakaiba at totoo naman. Sa tuwing tinitingnan ko siya, lalo kong napapatunayan kung gaano siya kaiba sa iba. 19 na taong gulang pa lamang siya, ngunit hindi siya kumikilos ayon sa edad niya. Habang ang ibang kababaihan sa kanyang edad ay abala sa pamimili, pakikipagkaibigan, pagdalo sa mga party, at pakikipag-date, si Crystal ay hindi ganoon. Bagaman, aaminin kong tututol ako kung sakaling maisip niyang makipag-date sa iba, gusto ko pa ring maranasan niyang maging masaya kasama ang mga kaibigan niyang babae. Ngunit hindi siya katulad ng iba. Sa halip na magsaya at mamuhay ayon sa kanyang edad, siya ay nagtatrabaho. Kumakayod. Bagaman kahanga-hanga at nakaantig ang kanyang kasipagan, hindi ko ito gustong makita sa kanya. Hindi dahil ayaw ko sa mga babaeng nagtatrabaho, sa katunayan, humahanga ako sa kanila. Si Mama ay isang profesional at gayon din si Sarah. Ngunit kay Crystal, tila hindi siya nagtatrabaho dahil gusto niya, nagtatrabaho siya dahil kailangan niya. Madalas ko siyang nakikitang nagkakalkula ng mga gastusin sa kanyang maliit na talaan. Hindi ko iyon sinadyang silipin, napansin ko lamang ang pamagat ng minsan akong pumasok sa kanyang opisina para kumuha ng dokumento. At bagaman halatang gusto niya ang kanyang trabaho, hindi iyon para sa kasiyahan. Ginagawa niya iyon dahil kailangan niyang mabuhay. Sa madaling sabi, nagtatrabaho siya dahil takot siya, takot sa hinaharap. Natatakot siya na baka hindi maging maayos ang lahat, na baka wala siyang masandalan, hindi sa emosyonal, hindi sa pinansyal. Kahit nandito kami, naroon pa rin ang takot niya. At alam kong natatakot siyang magtiwala. Oo, nagtiwala siya sa amin nang pumayag siyang magpakasal at tumira sa aming tahanan, ngunit hindi iyon ganap. Marahil dahil sa mga sugat ng kanyang nakaraan. At para roon, sinisisi ko ang kanyang ama. Dahil sa kawalan nito ng malasakit at sa pagtataksil, nagkaroon siya ng malalim na issue sa pagtitiwala. Naging masyado siyang maaga para maging matanda. Dahil sa pagiging makasarili ng ama niya, hindi niya naranasan ang normal na kasiyahan ng kabataan.
Naging masalimuot ang kanyang buhay at ngayon, hindi na niya kayang mamuhay ng walang inaalala. Kung maaari ko lang sanang alisin ang mga guhit ng pag-aalala sa kanyang noo, gagawin ko. Ngunit hindi niya ako hinahayaan. Napabuntong hininga ako. Dante, tawag ni Sarah, dahilan upang maputol ang aking pag-iisip. Tiningnan ko siya at agad na lumapit. Umupo ako sa gitna nila ni Mama at ni Crystal. Dumating na rin ang aming pagkain, at laking gulat ko nang makita kong puro junk food ang pinili ni Sarah, isang bagay na bihira niyang kainin. Ngunit mas ikinagulat ko nang makita si Crystal na masayang kumakain ng burger. At sa kanyang plato, may isa pang burger at french fries pa. Kakainin niya lahat yon? Akala ko pa naman ay ayaw niya ng pagkain. O baka naman ayaw lang niya ng mga masusustansyang pagkain. Masaya akong makita siyang kumakain. Ngunit hindi ibig sabihin ay palalampasin ko ang pagkakataong ito para siya'y tuksuhin. Kinusot ko ang aking mga palad at mumiti ng may kalokohan bago humarap kay Mama. Alam kong nababahala siya tuwing tumatanggi si Crystal sa pagkain, lalo na sa mga masusustansya. Mama, siguro dapat burgers na lang araw-araw, sabi ko. Napakunot ang noo ni Mama, gayon din si Sarah. Ano, bakit naman? Dapat paminsan-minsan lang kumain ng junk food, sabi ni Sarah, nagtatakang tumingin sa akin. Tama si Dante, sabat ni Mama, naguguluhan din. Kasi, may isang tao rito na mas gusto ang junk food kaysa sa mga lutong bahay na ginagawa mo para sa kanya, sabi ko. Halos mabulunan si Crystal sa kanyang kinakain. Umisi ako habang tinitingnan siya, samantalang matalim siyang nakatingin sa akin. Natawa sina Mama at Sarah, at marahang tinapik ni Mama ang aking likod. Oh, heto, tubig, alok ni Sarah kay Crystal, na agad namang tinanggap matapos akong titigan ng masama. Oh, Dante, hayaan mo na siya. Mas mabuting makita natin siyang kumakain. Madalas kasi akong nag-aalala dahil kumakain siya parang bata, sabi ni Mama. Napangiti ako, ngunit namula si Crystal sa hiya. Ang cute niya talaga. Hindi na niya ako pinansin at ipinagpatuloy lang ang pagkain. Nagtawanan kaming lahat at nagpatuloy sa pagkain at kwentuhan. Matapos kumain, pinilit niyang bayaran ang kanyang pagkain, ngunit hindi ko siya pinayagan. Bagaman halatang inis siya, napapaya pa rin siya ni Sarah. Pagkatapos mamili ni na Mama at Sarah, handa na kaming umalis. Ngunit napansin ni Crystal na naiwan niya ang kanyang telepono sa isang tindahan, kaya't nagpasya kaming dalawa na balikan iyon habang sina Mama at Sarah ay naghintay. Galit ka ba? Tanong ko habang naglalakad kami, ngunit hindi siya sumagot. O, halika na, biro lang naman yon, sabi ko muli, wala pa ring tugon. Pasensya na, dagdag ko. Tahimik pa rin. Bibilhan kita ng burger kung ingiti ka lang, biro ko. Huminto siya at tiningnan akong matalim. Napatawa ako. Lalo siyang nainis, kaya tumalikod at naglakad muli. Ituturing ko ng oo, yan, sabi ko. Huminto ulit siya, tinitigan akong mariin, tila sinusubukang takutin ako. Muli akong natawa. Hindi ka ba titigil sa pagsasalita? Inis niyang tanong. Hindi ka ba titigil sa pagiging matigas ang ulo? Sagot ko naman. Hindi pa nga ako natitisod kahit minsan, sagot niya ng mayabang. Halos matawa ako. Oh wow, malaking bagay yan. Maghanda tayo ng salo-salo para dyan, biro ko at napailing siya bago naglakad muli. Sinabayan ko siya at napangiti. Pero seryoso, bakit ayaw mong kumain ng maayos? Tanong ko. Napabuntong hininga siya. Dati, kumakain naman ako ng tama, lalo na noong buhay pa ang lola ko. Siya ang nagluluto para sa amin, malungkot niyang sabi. Pero nang mamatay siya, wala nang nagluluto. Pagod ako sa klase at trabaho, kaya tumigil na ako sa pagluluto. Para rin makatipid, hindi ako umuorder sa labas. Kaya madalas kong nilalaktawan ang almusal at minsan pati tanghalian. Madalas, tinapay o spaghetti lang ang hapunan ko. Iyon ang naging routine ko sa loob ng 2 taon. Kaya ngayon, nang palaging pinapakain ako ni Ginang Razon, nahihirapan akong masanay, minsan pa nga nasusuka ako, paliwanag niya. Hindi ko napigilang mapaisip. Hindi ko alam yon, sabi ko nang maramdaman kong bumigat ang dibdib ko. Alam kong mahirap baguhin ang nakasanayan pero kailangan mong subukan. Hindi mabuti para sa iyo yan. Pwede ka namang magsimula ng bagong mga gawi, hindi ba? Tumango siya. At yan din ang dahilan kung bakit nagsimula akong mag-almusal, sagot niya, nakasimangot. Napatawa ako. Pero kumakain ka ba ng tanghalian, tanong ko. Umiling siya.
Walang problema, ipapahanda ko kay mama ang tanghalian mo simula bukas, sabi ko. Huminto siya at tiningnan akong mariin. Huwag mong subukan, babala niya. Subukan mo rin akong pigilan, sagot ko ng mayabang. Napahampas siya sa sahig at napabuntong hininga. Pakiusap, huwag, sabi niya ng mahinahon, nakatingin sa akin. Hayaan mo, kakaunti lang muna ang ipapadala ko, biro ko. Tinitigan niya ako ng masama at muling naglakad. Natawa ako at sumunod. Makalipas ang ilang minuto, nahanap na namin ang kanyang telepono at nagpa siya ng umalis. Ngunit sa aming gulat, wala na sina Mama at Sarah. Tinawagan ko si Mama at sinabi niyang nagmamadali sila kaya nauna na silang umalis. Pinapabalik niya kami ni Crystal magkasama. At gaya ng dati, nagtalo na naman kami sa loob ng sasakyan at gaya ng dati rin, siya ang natalo. Napangiti ako habang inaalala ang mukha niyang iritado. Ang cute niya kapag nagagalit. Kinabukasan. Ngayon marahil ang pinakamasamang araw ng buhay ko. Una, nakatakda sana ang isang mahalagang pagpupulong kasama ang mga kasapi ng board. Ngunit bigla nila itong kinansela ng walang malinaw na dahilan. Sumunod, nawala ng aking sekretarya ang ilang mahahalagang dokumento. At pinakamasama sa lahat, nalaman kong may empleyado kaming nagtangkang maglabas ng kumpidensyal na impormasyon sa aming kakumpetensya. Napabuntong hininga ako. Bukod pa rito, may kakaiba akong nararamdaman. Mula pa kaninang umaga, parang may mabigat sa dibdib ko. Para bang may mangyayaring hindi maganda. Kasalukuyan akong papunta sa isang restoran para makipagkita sa mga bagong kliyente. Pagdating ko roon, pinatay ko ang aking telepono at ganoon din ang ipinagawa ko sa aking sekretarya. Matapos ang mahabang talakayan, natapos din ang pagpupulong ng maayos. Kumain kami ng tanghalian pagkatapos. Ngunit habang kumakain, bumalik ang kakaibang kaba sa aking dibdib. Pinilit kong huwag pansinin at tinapos ang pagkain sa lalong madaling panahon. Pag-alis ng aking mga kliyente, nagpasya akong manatili sandali. Nang buksan ko muli ang aking telepono, napakunot ang noo ko. Maraming missed calls mula kina Mama, Papa at Martin. May ilang mensahe rin, kadalasan galing kay Martin. Bakit ganito karami? Ayos lang kaya si Crystal? Agad kong binuksan ang mga mensahe ni Martin. Si Madison Ayala ay nasa kolehiyo ni Miss Crystal. Ano? Bakit siya naroon? Pinagpatuloy ko ang pagbabasa. Tinulak ni Madison si Miss Crystal mula sa hagdan. Patay ang iyong telepono kaya't agad kong ipinaalam kina Ginoo at Ginang Razon. Dinadala ko siya ngayon sa pinakamalapit na ospital. Malubha ang pagdurugo sa kanyang noo. Pakiusap, dumating ka agad. Nanlamig ako. Nasaktan si Crystal. Nasasaktan siya. Sir. Tawag ng aking sekretarya, ngunit tila hindi ko siya marinig. Ang tanging nasa isip ko, si Crystal. Biglang bumigat ang dibdib ko. Parang nawalan ako ng hangin. Sir, ayos ka lang po. Pawis na pawis kayo, wika niya. Tumingin ako sa kanya. Kailangan kong umalis, mahina kong sabi bago mabilis na tumakbo palabas. Pakiusap, maging ayos ka lang, Crystal. Maging ayos ka lang. Paulit-ulit kong sambit iyon sa isip ko habang binubuhay ang makina ng kotse at mabilis na tinahak ang daan patungo sa ospital. Mga klase sa araw na ito ay kanselado. Binasa ko ang nakapaskil sa bulletin board at napabuntong hininga. Walang klase ngayon. Sana ay nagpadala na lang sila ng mensahe sa lahat. Sayang ang oras namin. Nagpasya akong bumalik sa mansyon ngunit pinigilan ako ng kaibigan kong si Ashley. Hey, saan ka pupunta? Tanong niya sa mababa at makapal niyang tinig. Uuwi na ako, sagot ko na may bahagyang ngiti. Bakit? Dito ka na lang, sagot niya ng masigla, kaya't tiningnan ko siya ng may pagtataka. Kanselado na ang klase, hindi ba? Bakit pa ako mananatili rito? Tanong ko naman. Diyos ko, hindi mo ba alam kung bakit walang klase ngayon? Sagot niya at napailing ako. Doon niya hinampas ang noo niya, halatang nainis. Ngayong araw ang malaking event para sa mga estudyanteng nag-aaral ng costume designing. Maraming modelong darating para isuot ang mga disenyo nila at magra-ramp sa auditorium. At hindi lang iyon, ang estudyanteng mananalo ng unang gantimpala ay magkakaroon ng pagkakataong makatrabaho ang isa sa pinakatanyag na designer sa Quezon City, mahabang paliwanag ni Ashley. Tumango ako bilang tanda ng pag-unawa. Tara, pumunta na tayo sa auditorium. Baka dumating na ang mga modelo, aya niya.
Wala akong interes, tugon ko, napangiwi pa ako. Ay, tumahimik ka nga, sagot niya sabay hatak sa pulso ko papunta sa auditorium kahit pa nagpumiglas ako. Pagdating namin doon, naupo kami sa tabi ng ibang mga estudyante. Napailing ako sa asal ni Ashley at sinulyapan ang paligid, maganda ang pagkakaayos ng auditorium. Nakaupo na sa unahan ang aming mga propesor, ang dekan at ang ilang panauhing pandangal. Ilang sandali pa, nagsimulang maglakad ang mga modelo at ipinakilala ang kanilang mga sarili pati na ang mga suot nilang kasuotan. Nang magsimula akong mainip, binuksan ko ang Instagram ko para mag-scroll, ngunit nakikinig pa rin ako sa mga nagsasalita. Habang tinitingnan ko ang mga larawan ng paborito kong aktor sa Hollywood, bigla kong narinig ang isang pamilyar na tinig. Hi! Ako si Madison Ayala at suot ko ngayon ang isang kasuotan na dinisenyo ni Patricia Bell. Nanigas ako sa aking kinaupuan. Napaangat ako ng tingin at halos hindi makapaniwala nang makita kong si Madison nga iyon, nakatayo sa gitna ng entablado, ipinagmamalaki ang suot niyang kasuotan. Ano ito? Gusto kong tumakbo, ngunit tila nanigas ang aking katawan. Nakatingin lang ako kay Madison, nanginginig sa pagkagulat. Napansin niya ang titig ko at nang magtagpo ang aming mga mata, mabilis na nagbago ang ekspresyon niya, mula sa ngiti tungo sa galit, ngunit agad din niya itong tinakpan ng pekeng ngiti. Ang galing niya, bulong ni Ashley sa tabi ko. Sino? Tanong ko. Si Madison Ayala, sino pa? Siya ang paborito kong modelo, sagot niya ng may ngiti. Tumango ako, ngunit hindi ko maiwasang muling sulyapan si Madison, ngunit wala na siya roon. Napabuntong hininga ako sa ginhawa. Alam mo, si Madison Ayala ay perpekto. Gustong-gusto ko ang lahat sa kanya. Katawan, buhok, boses, ugali, lahat, dagdag pa ni Ashley na parang nananaginip. Napakunot ang noo ko. Boses daw. Inspirasyon ko siya mula pa nang magsimula siya sa modeling. Ginagaya ko lahat ng ginagawa niya, pananamit, hairstyle, pati paraan ng pananalita. Masigla niyang sabi sabay pakita ng litrato niya kung saan ginaya niya ang isang ayos ni Madison. Umiti ako kahit medyo nairita. Bagay siya sa lahat, lalo na kay Dante Razon. Sila ang paborito kong tambalan, dagdag pa niya. Napasinghap ako. Dante, sinusuportahan mo pa rin silang dalawa, tanong ko. Oo naman, sagot niya agad. Pero kasal na si Dante, hindi ba? Sa kasamaang palad, oo, sagot niya na may pagngit-ngit. Na-excite ako noong una kong marinig na ikakasal sina Dante Razon at Madison Ayala, pero sa huli, ibang babae pala ang pinakasala ni Dante, singhal niya. Yung gold digger na iyon ang sumira sa kanila. Kung pwede lang, gusto ko siyang patayin, dagdag niya sa galit. Nanlaki ang mga mata ko. Ano raw? Sino ang sinasabi mong gold digger? Tanong ko. Siyempre, ang asawa ni Dante. Dahil sa kanya, nasira ang paborito kong tambalan. Halos hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko. Pero sa isang panayam, sinabi ni Dante na hindi niya minahal si Madison at ang asawa niya ang matagal na niyang kasintahan, mahinahon kong sagot. Hindi totoo iyon. Mahal ni Dante si Madison. Sigurado akong niloko lang siya ng asawa niyang gold digger, sagot ni Ashley nang may galit. Kilala mo ba ang asawa niya? Tanong ko habang nakatukod ang mga braso sa dibdib. Hindi, sagot niya. Kung ganon, paano mo nasasabing gold digger siya? Tanong ko uli. Kasi alam kong ganon siya, iritadong sagot niya. Gusto kong mamatay ang babaeng iyon sa pinakamalupit na paraan, biglang sabi ni Ashley, at napakapit ako sa kinaupuan. Bakit? Tanong ko, kinakabahan. Dahil sinira niya ang paborito kong tambalan, sagot niya, nangingintab ang mga mata. Diyos ko, delikado siya. Pinilit kong umiti para hindi mahalata ang takot ko. Umiti rin siya at muling tumingin sa entablado. Agad kong kinuha ang telepono ko at nagpadala ng mensahe kay Martin. Ako, nandito si Madison sa kolehiyo. Martin, ano? Bakit? Ako, para sa event. Martin, alam ba niyang nandyan ka? Ako, oo, nakita niya ako. Martin, gusto mo bang umalis? Ako, oo, natatakot ako. Martin, papunta na ako. Ako, sige, bilisan mo. Tumayo ako ngunit pinigilan ako ni Ashley. Saan ka pupunta? Tanong niya. Sa banyo, sagot ko, pilit ang ngiti. Paglabas ko ng auditorium, napaluwag ang pakiramdam ko. Pumunta muna ako sa banyo upang pakalmahin ang sarili. Makalipas ang ilang minuto, nagpa siya akong umalis.
Ngunit habang naglalakad ako palabas, narinig ko ang tinig ni Madison. Paglingon ko, nakita kong nakatingin siya sa akin nang may matinding galit. Nasisiyahan ka ba sa pribilehiyo? Malamig niyang sabi. Nanahimik ako. Siyempre, nasisiyahan ka, dagdag pa niya. Sinira mo ang buhay ko, Crystal. Nanigas ako. Inagaw mo sa akin si Dante, dagdag niya. Hindi siya kailanman naging iyo, mahina kong sagot. Oo, akin siya, halos pabulong ngunit puno ng puot ang kanyang tinig. Ako dapat si Ginang Madison Dante Razon, pero sinira mo ang lahat. At sisirain din kita. Lumapit siya sa akin, may mapanganib na ngiti. Natakot ka ba? Natawa siya ng mahina. Dapat lang. Dahil babayaran mo ang ginawa mo, Crystal. Paparusahan kita sa pinakamabigat na paraan. Hindi mo kaya, mahina kong tugon. Kaya ko. Hintayin mo lang, umiti siya ngunit malamig. Balang araw, iiwan ka rin ng mga razon. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas ng loob pero sumagot ako. Mali ka. Hindi nila ako iiwan. Mahal nila ako. At si Dante, hinding-hindi kanya pakakasalan. Alam mo kung bakit? Dahil galit siya sa'yo. Hindi, mahal niya ako, sigaw niya, nanginginig sa galit. Mahal niya ako, ulit pa niya. May ebidensya ako, noong mga nakaraang taon, hindi niya ako iniwan sa mga party. Pero ikaw, iniwan ka niya sa sarili niyang success party para sa ibang babae. Napakunot ang noo ko, pero agad kong naalala, ako ang babaeng tinutukoy niya. Ako ang kasama ni Dante noong gabing iyon. Napangiti ako sa kanya. Delusyonado ka, Madison. Tumalikod ako para umalis ngunit muli niyang hinawakan ang pulso ko. Hindi ko pakialam sa iniisip ng iba. Ang mahalaga, akin si Dante, mariin niyang sabi. Pero hindi ka na mahal ni Dante. Hindi ka niya kailangan. Hindi ka bahagi ng buhay niya, sagot ko ng matatag. Mahal niya ako, Crystal. Hindi mo lang nakikita, halos sigaw niya. Kailanman, hindi iyon mangyayari, sagot ko, saka ko nakita si Martin na papalapit. Tumahimik ka. Sigaw niya at itulak ako pababa sa hagdanan. Crystal. Narinig ko ang boses ni Martin bago tumama ang ulo ko sa gilid ng hagdan. Aray ang sakit. Napasigaw ako nang maramdaman ko ang matinding sakit at ang pag-agos ng dugo. Crystal. Diyos ko, ayos ka lang ba? Rinig kong sabi ni Martin. Pero hindi ko na siya nasagot. Unti-unting bumigat ang talukap ko hanggang sa lamunin ako ng kadiliman. Pagkarating ko sa ospital, hindi na ako nag-aksaya ng oras. Agad akong bumaba ng sasakyan at mabilis na tumakbo papunta sa reception area, kung saan may isang babaeng nasa huling bahagi ng kanyang 30 taon na abalang nagtatype sa kanyang computer. Paumanhin, hinahanap ko po si Crystal si Crystal Garcia, sabi ko. Tumingin siya sa akin at tumango bago muling tumutok sa kanyang computer upang maghanap ng impormasyon. Hindi ko mapigilang magmadali habang nakatingin sa kanya. Siya ay nasa ikalawang palapag, kwarto bilang 218, sabi niya. Mahina akong nagpasalamat at agad na tumakbo patungo sa elevator. Pagdating ko roon, nadatnan ko sina Mama, Papa, Ashton, at Martin na nag-uusap at halatang nag-aalala. Papa, tawag ko habang papalapit sa kanila. Kamusta si Crystal? Ayos lang ba siya? Tanong ko, bakas ang kaba sa boses ko. Hindi pa, malungkot na sagot ni Ashton, dahilan upang biglang bumigat ang dibdib ko. Ano nang nangyari? Tanong ko ng dahan-dahan. Malakas ang pagkakabangga ng kanyang noo sa gilid ng hagdan. Matindi ang pagdurugo. Kasalukuyan pa siyang ginagamot ng mga doktor, paliwanag ni Ashton, at dama ko ang kakaibang sakit sa dibdib ko. Pwede na ba namin siyang makita? Tanong ko, ngunit umiling siya bilang tugon. Tahimik akong tumango at nanatiling nakatingin sa nakasarang pinto. Habang nakatayo roon, marahang lumapit si Mama at niyakap ako sa tagiliran. Huwag kang mag-alala. Mababait ang mga doktor at malakas ang loob ni Crystal. Kakayanin niya ito, sabi ni Mama na may maliit na ngiti. Sinubukan kong umiti pabalik, ngunit hindi ko magawa. Napabuntong hininga si Mama at hinawakan ang aking pulso, marahang hinila ako patungo sa isang upuan. Umupo siya sa tabi ko. Ipinatong ko ang aking ulo sa aking mga palad, nakayuko. Magiging maayos ka, Crystal, paulit-ulit kong dasal sa isip ko nang marinig ko bigla ang galit na tinig ni Papa. Ano ba talaga ang nangyari sa kolehiyo niya? Bakit naroon si Madison? Tanong ni Papa,
bakas ang galit habang nakatitig kay Martin. Imbitado si Madison ng pamunuan ng kolehiyo para sa isang event. Nag-text si Crystal sa akin. Sinabing nandoon si Madison at gusto na niyang umalis. Pero pagdating ko roon, nakita kong nagtatalo sila malapit sa hagdan. Biglang sumigaw si Madison at itinulak si Crystal pababa, paliwanag ni Martin. Napakuyom ako ng kamao sa galit. Paanong nagawa niya iyon? Talagang pareho sila ng ugali ng kanyang lolo, walang delikadeza, mariing sabi ni Mama. Hindi ako makapaniwala. Pagkatapos ng lahat, nagawa pa rin niyang saktan si Crystal. Isang rason na ngayon, halos pasigaw ni Ashton, ngunit agad din niyang ibinaba ang tono ng kanyang boses kahit bakas pa rin ang galit. Gusto kong maparusahan si Madison, mariing sabi ni Mama at tumango ako bilang pagsang-ayon. Huwag kayong mag-alala. Makukuha niya ang nararapat sa kanya, tugon ni Papa nang hindi nag-aksaya ng sandali. Ashton, ipaalam mo agad sa mga pulis. Ipaaresto si Madison Ayala dahil sa tangkang pagpatay. Gusto kong makulong ang babaeng iyon. Siguruhin mo ring wala nang makikipagtulungan sa kanya mula ngayon. At higit sa lahat, huwag ninyong ipapaalam sa iba ang tunay na pagkakakilanlan ni Crystal. Sobra na ang mga pinagdaanan niya, ayokong magdusa pa siya, mariing utos ni Papa. Tumango si Ashton at umalis kasama si Martin. Papa, tawag ko sa kanya nang humarap siya sa akin. Panahon na. Kailangan na nating bawiin ang lahat ng pera at negosyo mula sa mga Ayala. Dapat silang matuto ng leksyon. Kung hindi, patuloy silang gagawa ng kaguluhan, sabi ko. Tumango si Papa at agad tumawag sa telepono. Bumalik ako sa upuan at muling naghintay sa labas ng silid ng mga doktor. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang mga doktor. Agad akong tumayo at nilapitan sila. Dok, ano balita? Kamusta po si Crystal? Tanong ko agad. Huwag kayong mag-alala, Ginoo Razon. Maayos na po siya. Matindi ang sugat sa kanyang noo, ngunit nakontrol na namin ang pagdurugo. Sa ngayon, wala pa siyang malay, ngunit magigising din siya sa lalong madaling panahon, sagot ng doktor. Tumango ako nang may paghinga ng ginhawa. Pwede na po ba naming siyang makita? Tanong ko. Tumango siya at mumiti, kaya't ako at si Mama ay pumasok agad. Pagpasok ko, tila nadurog ang puso ko sa tanawing bumungad sa akin. Nakahiga si Crystal sa kama ng ospital, payat at tila marupok. Nakabalot ng puting benda ang kanyang noo, dahilan upang lalo pang lumiit ang mukha niya. Naramdaman kong sumidhi ang pagnanais kong protektahan siya mula sa anumang panganib. Lumapit ako nang may mabigat na dibdib. Umupo si Mama sa upuang malapit sa kanya at marahang hinaplos ang sugat sa kanyang noo. Magpagaling ka agad, anak, mahinahon niyang sabi bago tumayo at lumapit sa akin. Alagaan mo siya, sabi ni Mama habang tinatapik ang braso ko. Tumango ako at pinanood siyang lumabas ng silid. Ngayon, kami na lamang ni Crystal ang naroon. Umupo ako sa tabi ng kama at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Hinalikan ko ang kanyang mga daliri ng buong pag-iingat. Ito na ang huling beses na masasaktan ka. Nangako ako, hindi na kita hahayaang masaktan ng sinuman, bulong ko habang nakatingin sa kanyang walang malay na mukha. Maya-maya, marahang iminulat ni Crystal ang kanyang mga mata. Puting kisame ang una niyang nakita. Sinubukan niyang bumangon ngunit nakaramdam ng matinding kirot sa noo. Nang haplusin niya ito, napansin niyang may benda roon. Biglang sumagi sa isip niya ang nangyari, ang pagtulak ni Madison sa kanya sa hagdan. Nasa ospital ako, mariin niyang bulong, sabay singhap ng inis. Ang babaeng iyon talaga. Crystal, isang pamilyar na tinig ang kanyang narinig. Paglingon niya, nakita niyang papalapit si Dante, bakas ang saya at ginhawa sa mukha. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Crystal. Ayos ka lang ba? Masakit pa ba? Kailan ka nagising? Sunod-sunod niyang tanong. Nilingon siya ni Crystal nang may pagkalito. Dante, anong ginagawa mo rito? Tanong niya imbes na sagutin ang mga tanong nito. Sinabihan ako ni Martin tungkol sa nangyari sa'yo. Pero sabihin mo muna, ayos ka lang ba talaga? Masakit pa ba ulo mo? Tanong ni Dante sa malumanay na tinig. Ayos lang ako, sagot ni Crystal, dahilan upang mapabuntong hininga ng maluwag si Dante. Umupo siya sa silyang nasa tabi ng kama at marahang pinisil ang kamay nito. Pasensya na, bigla niyang sabi, dahilan upang mapatingin sa kanya si Crystal ng may gulat. Dahil sa akin kaya itinulak ka ni Madison, malungkot niyang sambit. Dante, makinig ka. Hindi mo kasalanan iyon.
Huwag mong akuin ang sisi, tugon ni Crystal habang marahang pinisil ang kamay niya. Pero paano kung... Dante, tama na. Hindi kita sinisisi at ayokong sisihin mo rin ang sarili mo. Si Madison ang may kasalanan dito, hindi ikaw, mahinahon ngunit mariing sabi ni Crystal. Umiti si Dante ng bahagya, ngunit halatang pilit. Ano ba, itigil mo nga iyang itsura mo. Mas bagay sa'yo ang pilyong iti kaysa sa ganyan, reklamo ni Crystal na may kunot noo. Napatingin si Dante sa kanya na may halong tuwa at pagtataka, bago muling umiti ng mapanukso. Ano, tanong ni Crystal habang nakataas ang kilay. Sabi mo, gwapo raw ako kapag nakangisi ng ganoon. Natutuwa naman akong marinig yon, sagot ni Dante na may mapaglarong ngiti. Halos mapairap si Crystal sa inis. Hindi ko naman ibig sabihin yon, tanggi niya sabay iwas ng tingin. Sige, kung iyan ang magpapatulog sa'yo ng mahimbing, tugon ni Dante na maihalakhak at nakangising mapang-asa. Huminto ka nga. Nakakainis ka, sagot ni Crystal na nakasimangot. Ang cute mo, sabi ni Dante sabay kurot sa pisngi niya, dahilan upang mapatitig si Crystal ng may gulat. Ang taong ito talaga. Matapos ang ilang araw sa ospital, sa wakas ay makakalabas na rin ako. Sa isip ko, nagdiwang ako sa tuwa. Ilang sandali pa, dumating si Dante dala ang aking mga papeles sa paglabas. Ngumiti siya sa akin at gumanti naman ako ng ngiti. Pagkatapos naming ayusin ang lahat, sabay kaming nagtungo sa labasan. Ngunit sa kasamaang palad, may ilang paparazzi na nagkalat sa paligid. Sabay kaming napabuntong hininga ni Dante sa inis at nagpa siyang maghintay muna ng kanyang mga bodyguard. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating ang mga ito at agad kaming pinalibutan upang maprotektahan. Samantala, iniabot ni Dante sa akin ang isang hoodie at maskara. Takpan mong mabuti ang mukha mo, anya. Tumango ako at agad itong sinuot. Pagkatapos kong ayusin ang sarili, tumingin ako kay Dante para humingi ng kumpirmasyon. Para kang magnanakaw, natatawang sabi ni Dante. Hinampas ko siya sa braso kaya lalo siyang natawa. Hindi, seryoso, mukha kang may balak mang hold up sa ganyang suot, dagdag pa niya habang tumatawa. Tumigil ka nga o tatanggalin ko to, sabi ko nang mainit ang ulo. Itinaas niya ang kamay na parang sumusuko. Halika na nga, sabi ko nang may inis dahil hindi pa rin siya tumitigil sa pagtawa. Tumawa pa rin siya ngunit sumunod din. Dumaan kami sa likurang bahagi ng ospital dahil sabi ni Dante, mas tahimik daw doon at walang paparazzi. Ngunit muli na namang kumampi ang malas sa amin. Paglabas namin sa pinto, agad kaming pinalibutan ng napakaraming paparazzi. Ginagawa ng mga bodyguard ni Dante ang lahat upang makagawa ng daan para sa amin. Habang naglalakad kami papunta sa sasakyan, naririnig ko ang mga sigawan ng mga tao. Tinatawag nila ang pangalan ni Dante at tinutulig sa ako dahil sa suot kong maskara. Ang ilan ay halos ipasok na ang kanilang mga kamera sa aking mukha. Dahil sa takot, mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Dante. Agad niya akong hinila papalapit sa kanya, halos yakapin na ako habang naglalakad kami. Idinikit ko ang mukha ko sa kanyang dibdib upang maitago ito. Sino siya, Ginoo Razon? Siya ba ang babaeng nakita naming kasama mo noon? Asawa mo ba siya? Bakit ka nagsampa ng kaso laban kay Miss Madison Ayala? Totoo bang inaresto si Madison ngayong araw? Ang babaeng ito ba ay nagdadalang tao para sa'yo? Mahal mo ba si Madison Ayala? Asawa mo ba ay isang gahaman sa pera? Napangiwi ako sa mga naririnig kong tanong. Sadyang napakabastos at mapanghusga nila. Ngunit ang umagaw ng aking atensyon ay ang balitang inaresto na si Madison. Hindi ko alam kung bakit, ngunit bahagyang gumaan ang pakiramdam ko. Sa wakas, natanggap niya ang nararapat sa kanya. Ngunit kasabay nito, nakaramdam din ako ng takot. Nang halos makarating na kami sa sasakyan, ilang paparazzi ang nakalusot sa mga bodyguard sa aking likuran. Naitulak nila ang isa at agad nilang sinunggaban ako, halos idikit na ang kamera sa aking mukha. Sigaw ko nang madiin ang kanilang hawak. Agad na nag-apoy sa galit si Dante. Mabilis niyang itinulak palayo ang mga ito. Anong karapatan ninyong gawin yan? Sigaw niya at muntik na niyang suntukin ang isa sa kanila kung hindi ko siya nahawakan. Agad namang dumating ang iba pang mga bodyguard at muling pinalibutan kami. Okay ka lang ba? Mahinang bulong ni Dante sa aking tainga. Tumango lang ako dahil hindi ako makapagsalita sa sobrang takot. Pagdating sa sasakyan, halos ipasok ako ni Dante sa loob at agad ding sumakay.
Isinara niya ang pinto at may isang bodyguard ang umupo sa upuan ng driver habang ang isa naman ay nasa harapan. Ang iba ay sumunod sa ibang sasakyan at mabilis kaming umalis sa ospital. Sigurado ka bang ayos ka lang, Crystal? Tanong ni Dante. Tumango ako ng mahina. Tinanggal ko ang maskara at malalim na huminga ng mapagtantong ligtas na kami. Maayos na ako. Natakot lang ako, nakakatakot sila, sabi ko, at tumango siya bilang pagsang-ayon. Naiintindihan ko. Minsan, nakakatakot din talaga ang mga paparazzi, tugon niya habang inaabot sa akin ang isang bote ng tubig. Ngumiti ako sa kanya at uminom. Pagkatapos ay bigla kong naalala si Madison. Tumingin ako kay Dante, ngunit nakatingin siya sa bintana. Ah, Dante, tawag ko. Lumingon siya sa akin. May gusto sana akong itanong, sabi ko, at tumango siya bilang tugon. Totoo bang inaresto si Madison? Tanong ko matapos huminga ng malalim. Oo, totoo, tugon niyang diretsahan. Pero, bakit? Mahinahon kong tanong. Alam mo naman ang dahilan, hindi ba? Balik niya. Tumango ako ng bahagya. Oo, pero hindi mo naman kailangang. Crystal, wag na. Mali ang ginawa ni Madison. Marami na akong beses na nagpatawad, pero hindi na ngayon. Halos ikinamatay mo na ang ginawa niya. Nasa ospital ka dahil sa kanya. Hindi na ito basta bagay na maaaring palampasin. Kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya, at nararapat lamang na mapahiya siya sa harap ng publiko, gaya ng nangyari sa kanya at sa pamilya niya ngayon, galit ngunit matatag na sabi ni Dante. Pero, paano kung magalit ang lolo niya? Mahina kong tanong. Hindi ko maikakaila, natatakot talaga ako kay Ethan. Isa siyang taong nagdudulot ng kaba kahit hindi nagsasalita. Huwag kang mag-alala. Hindi kanya magagalaw. Mula ngayon, siguradong abala siya sa pagliligtas sa sarili niyang kumpanya. Wala na siyang oras para gumawa ng plano laban sa'yo, sabi ni Dante na may mapanatag ng ngiti. Paano naman yung reklamo? Binanggit mo ba ang pangalan ko? Tanong ko. Umiling siya. Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam ng pagkakakilanlan mo. Ligtas ka, Crystal, sabi niya. Tumango ako, bagaman may kung anong kaba pa ring nananatili sa dibdib ko. Crystal, tigilan mo na iyang pag-aalala. Wala nang masamang mangyayari, wika niya. Tumingin ako sa kanya. Yung mga staff sa ospital. Paano kung sila ang magsiwalat, tanong ko. Napabuntong hininga siya at marahang hinawakan ang aking kamay. Huwag kang mag-alala. Si Papa na ang bahala roon. Kaibigan niya ang pinuno ng ospital, at nangako siyang hindi niya ibubunyag ang pagkakakilanlan mo, maging ang sinuman sa mga empleyado roon, paliwanag niya. Napangiti ako at ngumiti rin siya pabalik. Iyon, ngiti na yan ang gusto kong makita, biro niya. Natawa ako ng bahagya. Sinubukan kong alisin ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya, ngunit lalo pa niyang hinigpitan. Namula ang pisngi ko at umiwas ako ng tingin. Maya-maya, dumating na kami sa Razon Mansion. Pagsapit namin, sinalubong ako ng lahat ng nakangiti at niyakap ako ng mahigpit. Napangiti ako. Totoo ngang napakabuti nila. Habang kumakain kami ng hapunan, panay ang biro nila upang mapagaan ang pakiramdam ko. Patuloy din silang nagtatanong kung masakit pa ba ang ulo ko o kung ayos lang ako. Pagkatapos kumain, pinilit ako ni Ginang Razon na inumin ang mga gamot ko at magpahinga ng maaga dahil alam niyang mahilig akong magpuyat. Pinayuhan din niya akong huwag munang pumasok sa kolehiyo at opisina sa loob ng ilang araw na agad ko namang sinang-ayunan. Kailangan ko rin talaga ng pahinga. Laban sa'yo, sabi ni Dante na may mapanatag ng ngiti. Matapos kong magpalit ng damit, handa na sana akong matulog nang biglang tumunog ang aking cellphone. Mensahe iyon mula kay Ashley. Madison obsessed. Napairap ako at binuksan ang mensahe. Niimbitahan niya akong lumabas bukas. Ha, ngayon na alam kong tagahanga siya ni Madison at galit kay asawa ni Dante, na ako pala, hindi ko na kailanman kakausapin ang babaeng iyon. Isa siyang baliw at sisiguraduhin kong mananatili akong malayo sa kanya simula ngayon. Habang abala ako sa pag-iisip, may biglang kumalabit sa akin mula sa likod. Napasigaw ako sa gulat at paglingon ko, si Dante pala iyon. Nakangisi siya habang pinagmamasdan ang takot kong mukha. Diyos ko naman, Dante. Ginulat mo ako, sabi ko nang may inis. Lalo pang lumaki ang ngiti niya, parang proud pa siya. Talaga, Dante, tanong ko, ngunit natawa lang siya.
Umiling ako at uminom ng tubig bago siya tignan ng masama. Pwede ba, huwag kang masyadong makulit? Kumilos ka naman na parang Ginoo, sabi ko habang nakahalukip-kip. Ginoo naman ako sagot niya na parang ipinagmamalaki pa. Talaga? Ang gulat-gulatin ang tao ay hindi gawain ng Ginoo, sabi ko habang nakataas ang kilay. Napailing lang siya. Relax, nang aasar lang naman ako, sabi niya habang naglalakad sa loob ng silid. Hindi ito parke, bakit ka paikot-ikot dyan? Tanong ko na may pagtataka. Tiningnan niya ako ng masama bago umupo sa aking study chair. Masalita ka pala, bigla niyang sabi. Napatingin ako sa kanya ng masama. Bakit ka ba nandito? Tanong ko ng may inis. Nandito ako para kamustahin ka, sagot niya na parang normal lang. Kamustahin ako? Dante, 19 na taon na ako, hindi siyam. Hindi mo kailangang bantayan ako, sabi ko. Natawa lang siya. Alam ko. Pero sabi ni Mama, tignan ko raw kung ayos ka na bago matulog, kaya heto ako, paliwanag niya na parang bata. Napatawa ako at umiling. Ayan. Nakita mo na ako. Pwede ka nang matulog. Matutulog na rin ako, sabi ko. Tumango siya at lumapit. Paglapit niya, bigla niyang hinawakan ang braso ko at hinila ako palapit. Bigla kong naramdaman ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Kinabahan ako at sabay na umikot sa dibdib ko ang takot at kilig. Dahan-dahan niyang iniangat ang kamay niya at hinaplos ang bandage sa aking noo. Dante, mahinahon kong tawag sa kanya. Tumingin siya diretso sa aking mga mata. Pag nagtagpo ang aming mga tingin, para bang naglaho ang mundo. Pakiramdam ko may daang paru-parong lumilipad sa aking tiyan. Totohanan ba to? Bulong niyang malumanay habang nakatitig sa akin. Dante, anong ginagawa mo? Tanong ko, nanginginig ang tinig. Wala, sagot niya bago marahang inilapit ang kanyang mukha. Dumampi ang kanyang mga labi sa aking noo, banayad, mainit at puno ng pag-aalaga. Matapos ang ilang segundo, umatras siya at mumiti ng mailambing. Magpagaling ka agad, Crystal, sabi niya bago marahang hinaplos ang aking pisngi at tumalikod. Pagkaalis niya, napahawak ako sa aking dibdib. Mabilis ang tibok ng puso ko, halos mabingi ako sa sariling damdamin. Dante, mahina kong bulong habang nakangiti. Lumapit ako sa salamin at doon ko nakita, namumula ang aking mga pisngi. Napangiti ako ng malambing. Sa sandaling iyon, napagtanto kong gusto ko si Dante. Ilang araw makalipas. Mula nang maaresto si Madison, patuloy na laman ng mga balita ang pamilya nila at ang pamilya ni Dante. Lahat ng tao ay pinag-uusapan sila. Hindi lang iyon, muling napasama ang pangalan ko sa mga balita. Maraming gustong malaman kung sino nga ba ang asawa ni Dante at kung bakit ko itinatago ang aking pagkakakilanlan sa publiko. Bukod pa roon, pinupuntirya rin ng mga mamamahayag ang mga Ayala. At gaya ng nakasanayan, ginagamit ng mga Ayala ang kanilang karaniwang madayang taktika, ang isisi sa iba ang kanilang sariling kasalanan. Katatapos ko lang panoorin ang isang panayam kay Ginang Ayala, ang ina ni Madison. Sa interbyong iyon, buong ginhawa niyang ibinunton ang sisi sa amin. Hindi lang iyon, tinawag pa niya ako ng masasakit na pangalan. Bagaman hindi niya binanggit ang aking tunay na pangalan, tinukoy niya ako bilang asawa ni Dante at doon niya ibinuhos ang kanyang pang-aabuso sa ngalan ng isang panayam. Pagkatapos kong mapanood ang video, gustong-gusto kong may basagin sa sobrang inis, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Alam kong mula nang maaresto si Madison at mabawi ng mga razon ang kanilang pera, araw-araw silang magsasalita ng kasinungalingan tungkol sa amin. Kaya't ang magwala ay walang saysay. Matapos kong pakalmahin ang sarili, nagpasya akong maghanda para sa pagpasok sa kolehiyo. Oo, kolehiyo. Babalik ako sa klase matapos ang 3 araw, bagaman hindi talaga ako ganadong pumasok ngayon. Hindi dahil ayaw ko sa kolehiyo, sa katunayan, gustong-gusto ko ito. Minsan lang talaga akong nagiging tamad at ngayon ay isa sa mga araw na iyon. Dahil sa hindi magandang pakiramdam, nagpasya muna akong maligo. Kinuha ko ang aking mga damit mula sa aparador at nagtungo sa banyo. Habang nasa ilalim ako ng shower, muling bumalik sa aking isipan ang 3 pinakamasayang araw ng aking buhay, ang mga araw na wala akong pasok sa kolehiyo at opisina. Puro pahinga lamang at labis ko iyong ikinatuwa. Sa mga araw na iyon, ginawa talaga ni Ginang Razon ang lahat upang maramdaman kong napakaswerte ko. Lagi siyang nasa paligid at tinitiyak na komportable ako.
Si Sarah man ay hindi rin nagpahuli sa pag-aalaga. Pareho silang mababait at maalalahanin. Lubos ko silang nagustuhan. Pagdating naman kay Dante, aaminin kong medyo naiilang ako sa kanya matapos ang gabing iyon, ngunit ni minsan ay hindi niya ako pinaramdam ng hindi komportable. Sa halip, palagi niya akong napapatawa sa kanyang magaan na pag-ugali at masayahing personalidad. Bagaman hindi ibig sabihin ito na hindi siya lumalapit sa akin dahil ginagawa rin niya iyon. Kapag kaming dalawa lamang, madalas niyang halikan ang aking pisngi. At sa halip na matakot siyang mahuli ng iba, tila wala lang iyon sa kanya. Kapag pinagsasabihan ko siya, sa halip na makinig, tatawanan lang niya ako. At kapag lalo akong nagagalit, babantaan niya ako ng isa pang halik bilang parusa. Napatawa ako habang inaalala ang mga iyon. Napakakulit niya, ngunit nakakatuwa. Pagkatapos maligo, mabilis akong nagbihis at nagsimulang mag-ayos. Ngayon, napagpasyahan kong magmukhang maganda, hindi para kay Dante, kundi para sa sarili ko. Patuloy kang magsinungaling sa sarili mo. Narinig kong kinukutya ako ng sarili kong isip kaya napairap ako. Nagpatuloy ako sa pagme-makeup, ngunit bahagyang nalungkot nang mapansin ko ang maliit na band-aid sa aking noo. Bagaman magaling na ako, naaalala ko pa rin ang takot na naramdaman ko 3 araw na ang nakalipas. Umiling ako at ipinagpatuloy ang pag-aayos nang makatanggap ako ng mensahe mula kay Ashley. Sobrang kulit na niya nitong mga araw. Hindi ko pinansin ang kanyang mensahe at nagpatuloy sa pag-aayos. Nang matapos ako, umiti ako sa salamin, mas maganda ako kaysa dati. Kinuha ko ang aking bag at mabilis na bumaba ng hagdan, ngunit dahil sa aking pagiging lampa, nadulas ako at nabangga ang aking tiyan sa matalim na bahagi ng railing. Napaigik ako sa sakit. Crystal! Narinig kong sigaw ni Dante. Ilang saglit lang, nasa harapan ko na siya, puno ng pag-aalala ang mukha. Hinawakan niya ang aking kamay at inalalayan akong maupo sa sopa. Umupo ka, mahinahon ngunit mariin niyang utos, bago siya mabilis na lumakad palayo. Tahimik akong umupo, pilit pinapakalma ang sarili. Pagbalik niya, dala niya ang isang basong tubig at iniabot iyon sa akin. Habang umiinom ako, napansin kong mataman siyang nakatingin sa akin, baka sa mga mata ang pag-aalala. Pagkatapos kong uminom, napangiti ako sa kanya. Dante, maayos lang ako. Huwag kang mag-alala, sabi ko nang may ngiti. Ngunit mula sa pag-aalala, bigla siyang napuno ng galit. Bakit ka ba laging pabaya, Crystal? Alam mo nang lampa ka, dapat doble ang pag-iingat mo sa hagdan. Pero hindi, tumakbo ka pa pababa na parang bata, mariin niyang sabi. Nasaktan ka na nga noon dahil kay Madison, tapos heto ka na naman, nasasaktan dahil sa sarili mong kapabayaan. Muling sigaw niya, halatang nag-aalala ngunit galit. Habang sinisermonan niya ako, imbes na mainis, napangiti ako. Dahil sa likod ng kanyang galit, dama ko ang kanyang pag-aalala. Crystal, seryoso ka ba? Kinakausap kita pero nakangiti ka lang, gulat niyang tanong. Correction, sabi ko na may ngiti. Hindi mo ako kinakausap, Dante, pinagsisigawan mo ako. Mas lalo siyang napakunot noo. Talaga bang ganyan ka, Crystal? Inis niyang tugon. Nagkibit balikat ako. Sige na, patawad na. Mag-iingat na ako sa susunod, kaya pwede bang huwag ka nang sumigaw, sabi ko nang mahinahon. Napabuntong hininga siya at tumitig sa akin. Ayos ka na ba? Tanong niya at tumango ako bilang tugon. Maging maingat ka na lang sa susunod, paalala niya, bago ngumiti ng bahagya. Halika, mag-almusal na tayo, anyaya niya. Napaungol ako sa inis, ayaw ko talagang mag-almusal. Natawa siya sa reaksyon ko, hinawakan ang aking kamay at marahang hinila ako papunta sa hapagkainan. Matapos mag-almusal, nagmamadali akong pumasok sa kolehiyo dahil huli na ako. Mabuti na lang at umabot pa ako sa oras. Habang nasa klase, biglang umupo si Ashley sa tabi ko. Napakunot ang noo ko dahil kilala ko siyang laging sa likurang bahagi umuupo. Hi, bati niya sabay ngiti. Ngumiti rin ako, pero may kakaiba sa ngiti niyang iyon, tila may tinatago. Matapos ang klase, nagtungo ako sa kantina at umorder ng sandwich at kape. Umupo ako sa isang mesa at di nagtagal ay dumating ang ilang kaibigan ko. Nagsimula kaming magkwentuhan at magtawanan. Maya-maya, dumating si Ashley dala ang sandwich at kape ko. Inabot niya ito sa akin. Iyan ang order mo. Nauna lang akong kumuha para sa'yo, sabi niya sabay ngiti. Tumango ako, ngunit muling bumalik ang kakaibang pakiramdam sa loob ko, may mali sa kanya.
Kainin mo na, malambing niyang wika bago umupo sa tabi ko. Umiti ako ng peke at sinimulan ang pagkain. Ngunit habang kumakain ako, naramdaman kong nakatitig siya sa akin. Nang lumingon ako, nakita kong may bahagyang smirk sa kanyang labi, ngunit agad niya itong itinago. Pinili kong huwag na lang pansinin at tinapos ang pagkain ko agad bago umalis. Isa na lang ang natitirang klase ko bago ako pumasok sa opisina, at pagkatapos nyon, sa wakas makakauwi na rin ako. Habang nasa klase, bigla kong naramdaman ang pagkabigat ng tiyan. Napakapit ako sa gilid ng upuan, ngunit nang mawala ang sakit, nakahinga ako ng maluwag. Ilang sandali pa, muling sumakit, mas matindi kaysa kanina. Habang tumatagal, lalo itong lumalalim. Naisip ko, baka ito ay dahil sa pagkakabundol ko kaninang umaga sa hagdan. Tama si Dante, dapat talaga ay naging maingat ako. Pagkalipas ng kalahating oras. Matapos ang kalahating oras, sa wakas ay natapos na rin ang lahat ng klase ko. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ko nayalis ang sarili ko sa mga kirot na nararamdaman ko. Sa halip, mas lalo pang tumindi ang pananakit ng aking tiyan sa bawat segundo na lumilipas. Sa kabila ng sakit, pinilit kong tumayo, ngunit hindi lamang ang tiyan ko ang sumakit, naramdaman ko rin ang pagkahilo, dahilan upang muling bumalik ako sa aking upuan. Hinawakan ko ang aking ulo gamit ang dalawang kamay at sinubukang alisin ang hilo, ngunit walang anumang epekto. Crystal, ayos ka lang ba? Narinig kong tanong ni Ashley. Bahagya kong iniikot ang aking ulo at nakita kong nasa tabi ko siya. Oo, ayos lang ako, mahinahon kong sagot. Sigurado ka ba? Mukha kang maputla, anya habang nakatingin sa akin ng may pag-aalala. Medyo nanghihina lang ako, sabi ko, at inabot niya sa akin ang isang bote ng tubig. Heto, uminom ka muna. Makakatulong yan, sabi niya sabay ngiti. Tinanggap ko ang bote at uminom dahil uhaw na uhaw ako. Napansin kong may kakaibang lasa ang tubig, medyo mapakla, ngunit binaliwala ko iyon. Pagkatapos kong uminom, ibinalik ko ang bote at nagpasalamat sa kanya. Tumango lamang siya at iniwan akong mag-isa. Muling hinawakan ko ang aking ulo at sinubukang pakalmahin ang sarili ko. Makalipas ang ilang minuto, muli akong tumayo upang umalis, ngunit sa bawat hakbang na aking ginagawa, lalong sumasakit ang tiyan ko. Pinilit kong makalakad papunta sa kotse kung saan naghihintay si Martin. Nang makaupo ako sa loob, napabuntong hininga ako. Crystal, ayos ka lang ba? Tanong ni Martin na halatang nag-aalala. Tumango lamang ako at tumingin sa bintana, ngunit nagulat ako nang makita si Ashley sa di kalayuan, nakatayo sa isang sulok at nakangiting mapanlin lang habang nakatingin sa akin. Ha? Bakit siya nakatingin dito? Pagkatapos ng ilang sandali, pinaandar na ng driver ang sasakyan. Umiling ako, isinandal ang likod ko sa upuan at ipinikit ang mga mata. Pagkaraan ng ilang minuto, huminto na ang sasakyan. Napabuntong hininga ako nang makita ang gusali ng opisina. Ayoko talagang magtrabaho ngayon. May kalungkutan sa aking mukha nang bumaba ako ng sasakyan at pumasok sa loob ng opisina. Sa aking pagdating sa opisina, napansin kong may ilang mga folder sa ibabaw ng aking mesa. Huminga ako ng malalim, umupo at nagsimulang magtrabaho. Makalipas ang tila ilang oras, natapos ko rin ang lahat ng mga dokumento. Napahinga ako ng maluwag at dinala ang mga iyon sa opisina ni Ginoong Ferrer. Pagkatapos kong maibalik ang mga iyon, binigyan niya akong muli ng panibagong mga file. Habang naglalakad pabalik sa aking silid, bigla kong naramdaman ang matalim na kirot sa aking tiyan. Mahinang ungol ko sa sakit. Diyos ko, ano bang nangyayari sa akin? Sumandal ako sa pinakamalapit na pader at ipinikit sandali ang mga mata. Nang medyo gumaan, pumasok ako sa aking opisina at naupo sa sopa imbes na sa upuan. Diyos ko, mahina kong iyak habang nilalabanan ang sakit. Crystal, ayos ka lang ba? Narinig ko ang pamilyar na boses at naramdaman kong may humahawak sa aking balikat. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at nakita kong si Ginoong Ferrer iyon, hawak pa rin ang mga file na kanina ko lang ipinasa sa kanya. Ginoong Ferrer, mahinahon kong sambit habang pilit bumabangon, ngunit napangiwi ako sa sakit. Ano na nangyari sa iyo? Tanong niya, halatang nag-aalala. Wala naman, sagot ko, ngunit hindi ko magawang makatayo. Hindi mukhang wala lang. Sabihin mo sa akin kung ano ng problema, anya habang umupo sa tabi ko. Sumasakit po ang tiyan ko, mahina kong sabi. Buwanang dalaw, tanong niya, dahilan upang mamula ang aking mga pisngi.
Hindi po, marahan kong sagot. Kung ganoon, ano ang nangyari? Tanong niyang muli. Napairap ako. Hindi ko rin po alam, sabi ko na halos maiyak. Uminom ka na ba ng gamot? Tanong niya at umiling ako. Nakapunta ka na ba sa ospital? Tanong niyang muli. Umiling ulit ako. Ayoko pong pumunta, sabi ko habang nangingilid ang luha sa sakit. Crystal, nasisiraan ka na ba ng bait? Halatang may sakit ka, kailangan mong magpatingin, seryoso niyang sabi. Sir, bukas na lang po. Ayoko po ngayon, mariin kong sagot. Crystal, please. Hindi ito magtatagal. Magpatingin ka lang, pagkatapos pwede ka nang magpahinga, pilit niyang sabi, ngunit umiling pa rin ako. Pakiusap po. Halos pabulong kong sagot. Ang tigas talaga ng ulo mo, sabi niyang may halong inis. Fine. Pero umuwi ka na lang at magpahinga. Okay lang po ako, Ginoong Ferrer, mahinahon kong tugon. Crystal, wag mo na akong kontrahin. Umuwi ka na, mariin niyang sabi. Tumango ako. Sige po, pero pakiusap, wag niyo pong sasabihin sa mga razon ang tungkol dito. Ayokong mag-alala pa sila. Crystal, seryoso ka ba? Tanong niya, halatang hindi makapaniwala. Pakiusap po, sir. Sobra na ang kabutihan nila sa akin. Ayokong maging pabigat pa, sabi ko nang may ngiti. Napailing siya at marahang tinapik ang aking likod. Ang tapang mo, Crystal, anya. Umiti ako bilang tugon. Okay, ipunin mo ang gamit mo at umuwi ka na. Kapag may nagtanong, sasabihin kong pinauwi kita dahil walang gaanong trabaho ngayon. Ayos ba? Tanong niya at tumango ako. Pagkatapos niyang umalis, marahan kong tinipon ang aking mga gamit at lumabas ng opisina. Pagdating sa paradahan, agad akong sinalubong ni Martin. Uuwi na po tayo, tanong niya agad. Oo, sa Razon Mansion tayo, sagot ko. Napatingin siya sa akin nang may pagtataka. May 2 pang oras bago matapos ang shift mo, hindi ba? Ayos ka lang ba? Tanong niya. Wala naman masyadong trabaho, kaya pinauwi na ako ni Ginoong Ferrer, sagot ko, umaasang maniniwala siya. Tiyak ka ba? Mukha kang may sakit, sabi niya, punang pag-aalala. Martin, ayos lang ako, marahan kong sagot bago pumasok sa kotse. Habang umaandar kami, nakatingin siya sa akin sa salamin ng sasakyan. Nakaramdam ako ng ginhawa nang makapasok kami sa loob ng lupain ng mga Razon. Pag-alis ko ng sasakyan, halos tumakbo ako papasok ng mansyon. Pagkapasok ko, bumuntong hininga ako nang may kasamang ngiti at nagtungo sana sa aking silid. Ngunit natigilan ako nang makita kong may ilang babae sa sala kasama sina Ginang Razon at Sara. Kilala ko ang ilan sa kanila, mga asawa ng mayayamang negosyante, habang ang iba naman ay mga negosyante rin. Masigla silang nag-uusap tungkol sa isang bagong restoran nang mapansin ako ni Ginang Razon. Crystal, ayos ka lang ba? Mukha kang maputla, tanong niya, puno ng pag-aalala. Nanlaki ang aking mga mata sa gulat. Nako, hindi po, maayos lang po ako, sagot ko na may pilit ng ngiti, ngunit hindi siya kumbinsido. Sigurado ka, muli niyang tanong, ngunit tumango lamang ako. Amelia, sino siya? Putol ng isang tinig mula sa mga bisita. Lahat sila ay napatingin sa amin, lalo na sa akin. Ang ilan ay may tingin ng paghamak, habang ang iba naman ay may magiliw ng ngiti. Siya si Crystal, sagot ni Ginang Razon habang hinahawakan ang kamay ko at dinala ako sa harap nila. Oh, pero sino nga ba siya talaga? Hindi ko pa siya nakikita rito noon. Siya ba ang bago mong kasambahay? Tanong ng isang babaeng nasa late 40s habang sinusuri ako mula ulo hanggang paa. Kilala ko siya, si Samantha Sarmiento, asawa ni Paolo Sarmiento, isa sa pinakamayayamang negosyante sa Quezon City. Samantha, magpakabait ka. Hindi siya kasambahay, madiin na sabi ni Ginang Razon. Kung ganon, sino siya? Tanong pa ng isa na halatang inis. Siya ay si bisita. Isa po akong bisita, mabilis kong putol kay Ginang Razon. Ah, oo, bisita namin siya, sabay ngiti ni Ginang Razon, bagaman halatang nailang. Hindi naman siya mukhang kauri ninyo, lalo na sa suot niyang damit, sarkastikong sabi ni Samantha. Ano raw? Samantha, mariing sabi ni Ginang Razon, ngunit mumisi lamang si Samantha. O, halika na, Amelia. Katotohanan lang naman ang sinabi ko, sagot ni Samantha, nakataas pa ang kilay. Hindi mo pwedeng bastusin ang bisita ko, mariing wika ni Ginang Razon. Amelia, hindi mo ako pwedeng pagsabihan ng ganyan, lalo na para lang sa isang mukhang palaboy na bisita.
galit na sigaw ni Samantha. Palaboy? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Walang problema, Ginang Razon, mahinahon kong sabi. Tama naman siya. Wala akong mga mamahaling damit tulad niya. Ngumiti si Samantha, akala inanalo na siya. Ngunit agad kong idinugtong, at hindi rin ako kasing talino niya para mag-asawa ng lalaking 3 beses na mas matanda sa akin kapalit ng yaman. Namutla si Samantha. Ang ilan sa mga babae ay napatawa, habang ang iba ay nanahimik. Si Sarah at Ginang Razon naman ay pilit pinipigil ang ngiti. Anong karapatan mong sabihin yan? Sigaw ni Samantha. Isa akong babaeng nagsisikap tumayo sa sariling paa, hindi yung kumakapit sa isang lalaking may pera para mabuhay, mariin kong sagot. Walang hiya kang babae. Walang hiya? Mag-isip ka muna bago ka manghusga, Ginang Sarmiento, matigas kong sagot. O talaga? Masakit ba ang katotohanan? Ikaw ang walang hiya rito, singhal niya. Ang totoo, niloko mo ang sarili mong kaibigan nang pumatol ka sa ama niya para lang yumaman at siya na ngayon ang asawa mo. At ngayon, ako pa ang tinatawag mong walang hiya, galit kong sabi. Amelia, ang bisita mo ay lumalampas na sa linya, sigaw ni Samantha. Ikaw ang nagsimula, Samantha, kalmado ngunit mariing tugon ni Ginang Razon. So ano ngayon, tugon ni Samantha, may halong yabang. Huwag mong inaasahan na makakapanlait ka ng iba at walang tatayo laban sa'yo, mariing sabi ni Ginang Razon. Hindi ako kailanman aamin, sigaw ni Samantha bago galit na lumabas ng mansyon. Humarap ako kay Ginang Razon. Patawad po, Ginang Razon, sabi ko, ngunit umiling siya. Walang dapat ipagpaumanhin, Crystal. Tama ang ginawa mo, sagot niya na may ngiti. At ipinagmamalaki kong ipinagtanggol mo ang sarili mo. Umiti ako ng buong puso. Tunay ngang napakabuti ni Ginang Razon. Amelia, nasaan nga pala ang asawa ni Dante? Tanong ng isa sa mga bisita. Oo nga, nasaan siya? Dagdag ng isa pa. Aakyat muna ako sa silid ko, mabilis kong sabi bago tumakbo papunta sa aking kwarto. Pagkapasok ko roon, napahinga ako ng malalim sa ginhawa. Matapos ang isang maikling paliligo, nahiga ako at ipinikit ang mga mata. Sa wakas, makakapahinga rin ako. Sa susunod na kabanata, lalala ang karamdaman ni Crystal na magbubunyag ng mas masamang epekto ng ginawa ni Ashley. Magsisimula namang maghinala si Dante at gagawin ang lahat upang malaman ang katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Kaya abangan natin,